HMM. Palabasin niyo ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Ulitin mo nga. Ang tingin ng babaeng ito. Bakit parang biglang? Kinakabahan ako ng ganito. Miss, naghihintay na si Xiao Cho sa harap. Sige, alam ko na. Ngayon, babagtasin ko ang kadiliman, at babalik sa aking pamilya. Panahon na para bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Hindi. Bakit ako matatakot sa isang probinsyana? HMPH, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ipapaalam sa iyo ni Xiao Cho kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ka nababagay sa pamilya Shen. Ang probinsya ng ito, pagkakita sa akin. Hindi ba dapat ay nahihiya ka? Paano mo nagagawang tumingin ng diretso sa akin? Paano niya nagawa yun? Bakit mo ako hinahanap? Ngayong nakatapak ka na sa pamilya Shen. Sana ay malinaw sa iyo ang isang bagay. Ang tunay na anak ng pamilya Shen ay ako lang, si Xiao Cho. Walang sino man ang pwedeng umagaw sa atensyong para sa akin lang. Akala mo ba? Hindi malalaman ng iba na ikaw ay anak lang ng isang yaya. Ano? Ano ang pinagsasabi mo? HMPH, isang salita lang, natataranta ka na. Sa ganyang kababaw na taktika. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Mukhang sa tagal mong nagnakaw ng pagkakakilanlan ko. Akala mo talaga ay dumadaloy sa iyo ang dugo ng pamilya Shen. Ang relasyon ng dugo ay wala lang kung ikukumpara sa nakasanayan. Sa mga nakaraang taon, ang tanging kasama nila ay ako lang, si Xiao Cho. Ikaw, wala ka lang. May 100,000 sa card na ito. Sapat na yan para mabuhay ka ng marangya sa probinsya habang buhay. Kunin mo ang card na ito, at bumalik ka na sa bundok mo. Mukhang. Sa tagal mong nagpanggap bilang ako, nakalimutan mo na yata. Kung sino talaga ang dapat umalis dito. Ang kapal ng mukha mo, probinsyana ka, dahil hindi ka marunong makisama. Ngayon din, tuturuan kita ng leksyon na hindi mo malilimutan. Probinsyana, walang kamera rito. Sa tingin mo, kapag nakita ako ni na Papa at Mama, ano ang iisipin nila sa iyo? Walang kamera pero ang tapang mo pa rin. Ano? Ano ang gagawin mo? HMPH. Ano ba ang ginagawa mo? Papa, Mama, Kuya, tulungan niyo ako, may nangyayari rito. Papa. Ling Yan, kakabalik ko lang. Bakit mo ako Gina ganito? Ano? Ano ba ang nangyayari? Bakit ka nakahiga sa sahig? Ang probinsya ng to talaga. Tumayo ka riyan. Hindi ba sabi mo, gusto mo lang akong takutin? Bakit kailangan mo pang manakit? Kuya, hindi ko ginawa yun. Ling Yan, sabihin mo kay Papa, ano ba talaga ang nangyari? Xiao Cho, ano ang ginawa mo sa ate mo? Papa. Huwag kang magpalinlang sa babaeng mapagkunwari na yan. Kanina lang. Ganito siya. Ang lupit ng mga galaw niya. Halos mapatay na niya ako. Nakita lang niya kayong paparating. Kaya siya nagkunwaring natamba. Xiao Cho, alam naming bumalik na ang ate mo. Kung may sama ka ng loob. Pero kahit ano paman, hindi mo dapat tratuhin ng ganyan ang ate mo. Ang totoo lang ang sinasabi ko. Bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Ang kapal ng mukha mong magsinungaling. Naghahanap ka pa rin ng palusot. Papa, mabait si Xiao Cho simula pagkabata. Kasama natin siyang lumaki. Paano siya magsisinungaling? Sa halip, siya. Hoy, ikaw na baguhan. Bakit mo sinusubukang ilagay sa panganib si Xiao Cho? Ang lalaking to ay si Shen lang. Tingnan mo, sunod sa rin siya kay Xiao Cho. Mukhang wala na ring saysay na maging magalang sa kanya. Papa. Kuya, pareho lang ba kayo ni Xiao Cho? Minamaliit niyo ako dahil mukha akong marumi at mahirap, kaya hindi niyo ako pinaniniwalaan. Huwag kang mag-alala, nandito si Papa.
Sa bahay na ito, walang sino man ang pwedeng mang-api sa'yo. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad sa ate mo? Array. Papa, siya talaga ang nagbintang sa akin. Tama, bakit kailangan ko pang humingi ng tawad sa kanya? Hindi mo pa rin ba nakikita ang mali mo? Kung hindi dahil kay Auntie Wo na hindi na nakatiis, at tinawag tayo rito, hindi natin malalaman kung gaano kalala ang magiging resulta. Auntie Wo, hindi ko siya inutusan. Hindi pwede, muntik na akong mabuko. Kung malalaman ni na Papa at Mama, na ako ang nag-utos kay Auntie Wo, lalo na akong hindi makakapaliwanag. Ano ang ipinagawa mo kay Auntie Wo? Ano ang ipinagawa mo kay Auntie Wo? Wala, Papa. Simula nang bumalik ang Shenling yan na yan, sobra mo na siyang kinakampihan. Paano na si Xiao Chao sa hinaharap? Paano pa siya makakaharap sa ibang tao sa bahay na to? Hayaan na lang natin ito. Huwag mo nang ulitin. Tama ka, Rongshen. Mga bata lang yan na nag-aaway. Normal lang yan. Huwag na nating palakihin ang issue. Mukhang sa pamilyang Shen. Si Shen Rongshen lang ang tanging naniniwala sa akin. Tumahimik kayong lahat. Ling Yan, hindi madali ang pagbalik mo rito. Xiao Chao, kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong makuha ang kapatawaran ni Ling Yan. Papa, hayaan mo na. Hindi naman sinasadya ng kapatid ko. Ako lang ang aksidenteng natamba. Wala siyang kinalaman sa kapatid ko. Si Ling Yan ang tunay kong anak. Ilang hirap ba ang dinanas mo nitong mga nakaraang taon? Kaya ang dami mong pilat. Papa, sanay na po ako. Kasalanan ko ang lahat. Pagbalik ko, naging sanhi pa ako ng gulo. Lilinisin ko na lang ito. Xiao Chao, tumayo ka riyan. Huwag mo nang pulutin yan. Tumayo ka. Hayaan mo na ang mga katulong ang maglinis. Ano pa man ang gusto mo, bibilhin ko lahat para sa'yo. Hindi. Regalo ko ito, para kay Papa at Mama. Naglakbay pa ako ng ilang kilometro para makuha ito. Ang bait mo naman, anak. Ang red along ito ay mas mahalaga pa, kaysa sa kahit anong bagay sa mundo. Ang galing talagang magkunwari ng babaeng to. Mukhang hindi ka pa sumusuko. Kung ganoon. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magtitimpi. Xiao Chao, kunin mo na ang perang ito. Pangako, hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Ang gusto ko lang ay manatili rito, para makapaglingkod kay Papa at Mama. Ano to? Xiao Chao, ano ang ibig sabihin ng card na ito? Ito. Ako. Ling Yan, ikaw ang magsabi kay Papa. Naniniwala si Papa sa'yo. Hindi ka nagsisinungaling. Papa. Sabi po ni Xiao Chao, may laman itong 100,000 para palayasin ako at pabalaykan sa kabundukan. At hindi na raw ako dapat bumalik pa sa pamilyang Shen. Ano? Xiao Chao, ang hirap na nga ng ate mo bago makauwi rito. Hindi ka na nga lang tumulong. Pinalayas mo pa siya. Hindi. Wala akong ginawang mali. Siya ang mapanlinlang. Siya ang nagpapahamak sa akin. Siya ang dapat na umalis dito. Walang hiya. Array. Papa. Sinaktan mo ako. Sampal lang yan. Kulang pa yan. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang saktan si Ling Yan? Ano bang nangyayari sa'yo, Papa? Kahit nagkamali si Xiao Chao, pagsabihan na lang sana ng maayos. Bakit kailangan mo siyang saktan? Isa pa, silang dalawa ang napagpalat noon. Wala ring kasalanan si Xiao Chao. Kayo ang dahilan kung bakit siya lamaking ganyan. Tandaan mo ito. Kapag nakita pa kitang sinaktan ng ate mo, hindi kita patatawarin. Papa. Huwag na po kayong magalit. Matagal kaming napagpalit. Kaka-rating ko lang. Naiintindihan ko kung bakit galit ang kapatid ko. Hayaan na lang natin. Ling Yan. Naghanda si Papa ng salo-salo para sa pagbabalik mo. Tara, habang kumakain tayo, mag-usap tayo. Tama. Habang kumakain. Habang kumakain at nag-uusap. Shen Xiao Chao. Ang sampal na yan ay simula pa lang. Sisiguraduhin kong sa loob ng 20 taon, ang utang na dugo mo at ng yaya mong ina, ay sisingilin ko. Hanggang sa huling sentimo. Ling Yan, halika na. Tingnan mo ang mga pagkain ito. Nagustuhan mo ba? Dati, tira-tira lang ang kinakain ko. Kapag hindi ko natapos ang trabaho, papaluan pa ako. Ngayong nakabalik na ako sa piling ni na Papa at Mama. Ang saya-saya ko. Ling Yan, huwag kang magsalita ng ganyan. Napakalaki ng pinagdaanan mo. Ling Yan, ang card na ito ay may 10 million. Baon mo ito, kunin mo na. Bumili ka ng kahit anong gusto mo.
Salamat, Papa. Mula pagkabata, wala pang nagbibigay sa akin ng kahit ano. Ito ang unang beses. Walang problema, anak, mahal kita at nagdadalamhati ako sa mga nangyari. Pero si Mama, kahit mukhang nagsisisi siya, sa huli, pabor pa rin siya kay Xiao Cho. Mukhang kailangan ko ng gumawa ng hakbang, para itaas ang posisyon ko rito. HMM, Ling Yan. Ito ang singsing na pamana ng pamilya Shen. Regalo ko ito sa iyo. Salamat, Mama. Si Xiao Cho, 500,000 lang ang baon kada buwan. Si Ling Yan, pagbalik lang, 10 milyon agad. Ibinigay pa ang singsing na pamana. Napakawalang katarungan naman nito. Ang tanga, nagmamadali pang ipagmalaki si Xiao Cho. Kung ganoon, sasamahan kitang maglaro, Ling Yan. Kaka-rating mo lang sa bahay na ito. Dapat mo bang tanggapin ang mga ito? Alalahanin mo kung sino ka. Sino ako? Ang pera ay galing kay Papa. Ang singsing ay galing kay Mama. May problema ba roon? Papa, hindi ko po iyon ibig sabihin. Ang batang ito, bagong solta lang sa bahay natin. Hindi naman yata tama na bigyan agad ng ganyan kalaki. Patawad, kuya. Paano naman ako makikipagkompetensya sa kapatid ko? Mabuti at alam mo. Pagkatapos ng lahat, ang kapatid mo ay may 500,000 baon kada buwan. Sa loob ng 20 taon, halos 100 milyon na rin iyon. Ang kapatid mo ay laging namumuhay. Sa karang yan. Pero ang iniisip ko lang, ngayong nahanap ko na sina Papa at Mama. Basta makapanatili lang, sa tabi ni na Papa at Mama para magsilbi. Sapat na sa akin iyon. Ikaw. Kuya, hindi ko na kailangan ng mga ito. Ang hinihiling ko lang ay hayaan niyo akong manatili sa tabi ni na Papa at Mama. Hi. Hi, handgal na anak. Ikaw ang tunay na anak ni na Papa at Mama. Sa hinaharap, tiyak na mananatili ka sa tabi ni na Papa at Mama. Ang mga ito ay orihinal na sa iyo. Kunin mo, at kung ano pa ang gusto mo, gagawin ni Papa ang lahat para ibigay sa iyo. Papa. Shen lang, wala ka na bang modo? Si Ling Yan ang tunay mong kapatid. Matagal siyang nagduse sa labas. Ngayong nakabalik na siya, ganito mo pa rin siya tratuhin. Kapatid, hindi siya karapat-dapat. Mukha siyang probinsyana. Si Xiao Cho lang ang kapatid ko. Ang kapal ng mukha mo. Napakamatigas ng ulo mo. Pinapainit mo ang ulo ko. Huwag ka nang kumain. Lumayas ka rito. Sige, aalis ako. Dahil sa nangyari, kung kusa akong aalis ngayon, tiyak na sasama sa akin si Kuya. Pagdating ng panahon, sina Papa at Mama ay para hindi tuluyang magkawatak-watak ang pamilyang ito. Kahit ayaw ko man, mapipilitan lang akong ipadala sa probinsya. Papa, Mama, ayaw ko sanang pag-uwi ko, ay maging sanhi pa ako ng sama ng loob sa pamilya. Mag-iimpake na ako ngayon din. Hindi na ako kailanman babalik. Ling Yan, aalis ka. Ling Yan, aalis ka. Ang plastik na babaeng to, inunahan pa ako magsalita. Nakakainis talaga, Ling Yan. Ikaw ang tunay na anak ni na Papa at Mama. Walang sino man ang makakapagtulak sa iyo paalis. Pero, Papa, may mga taong hindi tumatanggap sa pagkatao ko. Bakit hindi na lang pagkalipas ng 3 araw, ay idaraos ko ang party para sa pagkilala sa iyo bilang anak. Doon, lahat ng mga kilalang tao ay darating. Ipakikilala kita sa harap ng lahat, bilang tunay na tagapagmana ng pamilya Shen. Anong party para sa pagkilala? Pero Papa, kung ganyan, hindi kaya magalit ang kuya at si Xiao Cho. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang sumuway. Kapag inulit niyo pa ang pagtrato ng masama kay Ling Yan, hindi ko kayo patatawarin. Kapag natuloy ang sumpa ng party na yan, makikilala na siya ng buong alta sosyedad. Pagdating ng panahon, ang pamilya Shen, pati na ang kinatatayuan ko, mawawala na. Hindi pwede, dapat ko itong pigilan. Papa, sige na, tama na yan. Tapos na rin naman tayong kumain. Puntahan na natin ang kwarto ni Ling Yan. Sige, Tara. Hi. Tingnan mo. Gusto mo ba ang kwartong ito sa basement? Papa, Mama. Pwede ko bang palitan ang kwarto ko? Bakit naman? Hindi mo ba gusto ang ayos ng kwartong ito? Noong nasa malupit na lugar pa ako. Tuwing binubugbog nila ako, ikukulong nila ako sa basement. Sa tuwing titira ako sa ganitong kwarto, bumabalik ang masakit na alaala ko. Kasalanan ko, hindi ko naisip ng mabuti. Ayos na yan.
Pumili ka ng kahit anong kwarto sa mansyon. Kung saan mo gusto, doon ka. Tara, ihahatid kita para makapili. Halika. Dapat ito na ang kwarto ni Xiao Cho, di ba? Isang peking anak na inokupa ang pinakamalaking kwarto sa buong mansyon. Ngayon din, dapat ko itong mabawi. Papa, pwede ko bang tirhan ang kwartong ito? HMPH, hindi ko hahayaan ang babaeng taga-probinsyang yan, na agawin ang lahat ng atensyon na para sa akin. Kuya, tulungan mo ako. HMM, hi. Maganda ang plano mo. Sa party pagkalipas ng 3 araw, sisiguraduhin nating masisira ang pangalan ni Ling Yan. Wala na siyang kawala. Papa, pwede ko bang tirhan ang kwartong ito? Pumasok na sila. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok? Ito. Ito ba ang kwarto ni Xiao Cho? Pero gusto ko talaga ang kwartong ito. Ano bang ibig mong sabihin? Xiao Cho, ganito kasi. Hindi maganda ang pakiramdam ng ate mo. Hindi niya kayang tumira sa dati niyang kwarto. Kaya magpalit na lang kayo ng kwarto. Gusto mo akong patirahin sa bahay na kahit bintana? Ay wala. Hindi ako pumapayag. Tatay, medyo bias ka na masyado. Anong bias? Hindi ba ito espesyal na sitwasyon? Kahit gaano kakaiba, hindi mo dapat saktan ng ating Xiao Cho. Sa tingin ko, itong probinsya nung ito ay nagpapalaki ng ulo. Kuya, tama ka. Si Bunso ay pinalaki sa layaw. Hindi ako dapat nakipag-agawan kay Bunso. Basta alam mo, kung anong klaseng kwarto ang ibigay ko sa iyo. Dapat kang magpasalamat at tumira dito. Oo, alam ko. Ang isang tulad ko ay nararapat lang. Tumira sa silid na walang bintana, madilim na silong. Mag-isa, takot, mag-isa, tinitiis. Kaya ko, basta. Payagan akong makasama, sina tatay at nanay, sapat na. Anong sinabi mo? Mommy, hindi na ako magpapalit. Hindi na ako magsasalita. Mommy, huwag mo akong saktan. Hindi na ako magpapalit. Hindi na. Ling Yan, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ay, ito. Basta kasama ko sina tatay at nanay. Pwede na sa akin ang silong. Anong silong? Lahat ng bahay ng pamilya Shen ay para sa iyo. Pumili ka, kung saan mo gusto, doon ka tumira. Tayo na. Hi. Gusto mo dito? Ito ay para sa iyo. Oo. Xiao Cho, ibigay mo na ang kwarto sa ate mo. Siguradong babayaran ka ni na tatay at nanay. Hi. Xiao Cho, Xiao Cho. Leah, halika. Halika rito at umupo. Ay. Ling Yan, huwag masyadong mag-isip. Nandito sina tatay at nanay para sa lahat. Oo, magpahinga ka ng mabuti. Pagkatapos ng 3 araw, dumalo sa piging ng pagkilala sa pamilya na may pinakamagandang hitsura. Okay ba? Oo. Ay. Oo. Tara na. Ay. Tara na. Ay. Magpahinga ka ng mabuti, ha? Ay. Black Wolf. Natagpuan na ba ang tao? Boss, ang babaeng iyon ay nasa kontrol na namin. Mabuti. Itago mo para sa akin. Malaki ang silbi niya sa akin. Bukod dito, sa 3 araw na ito, bantayan mong mabuti. Sina Shen Xiao Cho at Shen Lang. Opo. Sa piging ng pagkilala ni Shen Xiao Cho. Paano ka hindi gagawa ng gulo? Sa oras na iyon, bibigyan ko siya ng Red Along hindi niya makakalimutan. Dumating si Binatang Chin. Hehe. Nandito na si Little Chin. Oo, binabati kita, Tito Shen. Ito ay munting handog mula sa nakababata. Ay, nag-effort ka. Ay, ito si Chin Yu, fiancé ni Xiao Cho. Talagang katulad ng nasa ulat, guwapo at marangal, mahinahon at magalang. Pero hindi alam kung ano siyang tao. Si Xiao Chin ay talagang may itsura. Bata pa pero matagumpay. May magandang kinabukasan. Salamat, Tito Shen. Medyo kumpleto na ang mga tao, Xiao Chin. Maupo muna kayo kung saan. Magsimula na tayo. Sige. Oo. Ay. Ito ang nawawalang tunay na anak ng Shen sa loob ng 20 taon. Bakit mukhang pamilyar?
Mga panauhin. Malugod naming tinatanggap kayong lahat. Ngayon, ipinapahayag ko. Sandali. Xiaocho, ano yung ginagawa mo? Papa, ngayon ay ipapakita ko sa lahat ang totoong mukha ni Ling Yan. Kalokohan. Ito ang mula sa kaibigan ni Jasmine, na USB na nakuha. Kapag nakita ng lahat ang laman nito, malalaman nila kung ano talaga, anong klaseng tao si Ling Yan, at ano namang bagong laro ito. Ling Yan, pagkatapos ngayong araw, ikaw ay magiging kahihiyan ng buong pamilya Shen. Ha? Ling Yan, ano itong larawang ito? Papa, hindi ako ang nasa larawan. Hindi ko alam. Ling Yan, ito ay malinaw na ebidensya. Kahit sino ay makakakita na ikaw yan. Nagpapaka-emosyonal ka pa. Oo, isang tingin ko pa lang, alam ko na si Ling Yan yan. Magkahawig lang ang larawan. Sa tingin ko rin, kamukha. Itong natagpo ang binibining Shen, ay talagang walang modo. Paano kung may nag-set up sa akin? Ling Yan, walang pag-aalinlangan ng ebidensya. Gusto mo pa bang magdahilan? Isang larawan lang na may kamukang likuran. Sapat na ba para sabihing ako yan? HMP, ang likuran ay masasabi mong nagkataon. Paano ang peklat sa katawan? Looban mo bang ipakita ang braso mo? Para makita ng lahat, kung pareho ba sa larawan ngayon, ang parehong peklat sa braso. Ako, kung hindi mo kaya, nangangahulugang may tinatago ka. Takot ka, may konsensya ka. Parehong peklat. Talaga siya nga. Parang nakita ko na ang peklat na to sa ibang lugar. Magkapareho ang peklat. At sinasabi mong hindi. Sandali. Ang nasa larawan ay hindi si Miss Ling Yan. Kuya yun, ikaw. Master Chin, ikaw ang fiancé ni Xiaocho. Bakit mo pinagtatanggol si Ling Yan? Batay lang ako sa katotohanan. Kahit na ang tao sa larawan ay mukhang medyo kamukha nga ni Miss Ling Yan. Ngunit kung titingnan ng mabuti, may mga pagkakaiba pa ring makikita. Tungkol sa mga peklat, sa teknolohiya ngayon, kayang i-Photoshop. Ha, tinutulungan mo ako. Sabi mo ito ay mga haka-haka lang. Paano mo mapapatunayan na ito? Ang litrato ay hindi si Ling Yan. Kuya. Ako ang tunay mong kapatid na babae. Si Chin Yu man lang ay nakakita na may mali, ay nagtatanggol sa akin. Bakit mo ako pinaparatangan ng ganito? Ikaw. Oh. Sinasadya mo akong hiyain. HMP, pinaparatangan kita. Ikaw mismo ay hindi marangal ang pamumuhay. At isisi mo pa sa iba. Tatay, kung mapapatunayan ko ang aking kawalang sala, maaari mo ba akong ipagtanggol? Ling Yan. Ikaw ang aking anak na babae. Kahit sino ang gustong saktan ka. Hindi ako papayag. Ang atmosfera ay halos puno na. Magsisimula na rin ang aking paghihiganti. Ang tatlong peklat na ito. Tama. Siya pala. Siya. Buhay pa talaga siya. Kuya, ikaw rin. Ibinenta ka ba nila dito? Kuya, samahan mo akong tumakas. Saan siya pumunta? Sa pantalan, saan pa ba? Babalik at papatayin ka. Hanapin ng mabuti. Hulihin silang dalawa at patayin. Kuya, aakitin ko sila. Ikaw muna ang tumakas. At pagkatapos ay bumalik ka para iligtas ako. Habol doon. Huwag tumakbo. Tigil. limang taon, siya ay nasa lugar na iyon. Gaano karaming pagdurusa ang kanyang tiniis. Ngayon lang siya natagpuan. Patawarin kaya niya ako. Tatay, nakita mo ang mga peklat na ito. Maaari bang patunayan ang aking kawalang sala? Oo. Alam kong wala kang kasalanan. Sabihin mo kay tatay, sino ang nag-iwan ng mga peklat na ito sa iyo? Pagkatapos akong palitan noon, ang yaya na iyon ay hindi. Diretsyong ibenta ako. Kundi pinanatili ako sa tabi niya. Pinahirapan ako ng buong 5 taon. Hay, ang mga peklat na ito ay dahil sa kanya.
Kasuklam-suklam. Siya. Naglakas loob siyang gawin ito sa aking anak. Mas masahol pa sa hayop. Oy tatay, bakit mo ako tinitingnan? Wala akong kinalaman dyan. Oo, tatay. Noong siya ay pinalitan, si Xiao Cha ay kakapanganak pa lang. Kung kalkulahin, si Xiao Cha ay biktima rin. Tatay, huwag mong sisihin si ate. Kahit na si Xiao Cha ay anak ng yaya na iyon, ngunit lahat ay pagkakataon lamang. Siyempre hindi ko siya sisisihin. Inangkin ang lahat ng sa akin. Huwag mo rin siyang sisihin. Si ate ay walang alam. Si Shen Xiao Cha pala ay anak ng masamang yaya. Anak ng yaya ay naglalakas loob maging mayabang. Talagang hindi alam ang kanyang lugar. Ang tunay na tagapagmana ay mapagbigay. Kung ako, hindi ko kailanman mapapatawad. Lintik na taga-bukid. Sa harap ng lahat, ibinunyag mo ang pagkatao ko. Para mapahiya ako ng husto. Tapos, nagkukunwari ka pang mabait. Napakawalang hiya mo. Shen lang, Xiao Cha, mukhang hindi kayo maayos. Hindi niyo pa ba siya ilalayo rito? Gusto niyo nang tumakas kahit hindi pa tapos ang usapan. Hindi ganoon kadali yun. Papa, ang litratong iyon. Sandali lang. Hindi pa natin nililinaw ang tungkol sa litrato. Walang aalis dito. Mukhang kung hindi niyo ibibigay ang paliwanag ngayon, hindi matatapos ang gulo na to. Mabuti na lang at may nakahanda akong alas. Sir, Madam, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat ginamit ang peking litrato para iliga ang dalaga. Xiao Cha, isinasakripisyo mo na ba ang pawn para iligtas ang reyna? Posible ba yun? Ang palabas na inihanda ko ay kakatapos lang magsimula. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo ako sinisiraan? Ito. Kinakausap kita. Tingnan nyo ang ginagawa ng magkapatid na to. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang ipahamak ang kapatid ko. Young Master, kasalanan ko po. Hindi ko dapat sinamantala ang tiwala ng Young Master at ng dalaga sa akin. Ako. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang salarin ay si Auntie Wu. Sina Shen lang at Xiao Cha ay nalinlang lang niya. Si Shen lang ang tagapagmana ng Shen Group. Kung ang nangyari ngayong araw ay makakasira sa reputasyon niya, maging ang pundasyon ng Shen Group ay yayanig. Hindi nga ang kopang ganitong okasyon para sa investigasyon. Ling Yan, alam ni Papa na marami kang pinagdaan ng hirap ngayon. Babawi si Papa sa'yo sa susunod. Gusto mo lang palampasin ang dalawang handle na to. Sayang lang, hindi ako papayag. Papa, hindi ako nahihirapan. Isang pamilya naman tayo. Hindi ko rin kailangan ng anumang kabayaran. Pero dahil maraming nakatingin sa akin, dapat lang na magkaroon ng patas na resulta, di ba? Dapat lang na magkaroon ng patas na resulta. Palayasin si Auntie Wu sa pamilya Shen. At huwag na siyang tatanggapin muli. Swerte mo lang ngayon, probinsyana ka. Sa susunod, sisiguraduhin kong matatapakan kita sa ilalim ng pako. Papa, tinitigan niya ako ng masama. Baka gantihan niya ako. Huwag kang matakot, nandito si Papa. Ako. Wala akong ginawa. Ling Yan, huwag kang mag-alala. Nandito sina Papa at Mama. Walang sino man ang maglalakas loob na saktan ka. Mama. Alam ko na hindi ako gusto ni Auntie Wu. Pero kung ngayong araw, ay wala akong mga pilat sa likod ko. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Sa tingin nyo ba ay palagi nyo akong mababantayan at mapoprotektahan? Ito. Napakalupit ng mga paraan niya. Hindi ba niya ako gagantihan? Ling Yan, paano mo gustong ayusin ito? Papa. Sabi mo ay ipapadala siya sa No Man's Land. Magiging maayos ba ang lahat? No Man's Land. Ang nakakatakot at madilim na lugar na iyon. Kung talagang ipapadala siya roon, kahit hindi siya mamatay, siguradong magdurusi siya ng matindi. Ilabas niyo na siya. Hindi ako pwedeng pumunta. Ayoko pumunta. Miss Xiao Cha, tulungan mo ako. Bilisan mo. Sir, Madam. Ako may sasabihin pa. Teka. Ano pa bang gusto mong sabihin? Bago ka dalhin sa lugar na walang tao, sabihin mo lahat ng alam mo. Sir, Madam, lahat ng ginawa ko ay para kay Miss Xiao Cha. Siya ang nag-utos. Auntie Wu, ang dami mong kasalanan. Ngayon gusto mo pa akong sir-on. Miss. Ang chat natin. Mga tawag. Nasa phone ko lahat.
Ang tagal na, hindi naman kita ginawang masama. At ngayon, nilali mo ako. Ginawa ko ito, para protektahan ang sarili ko. Bakit hindi mo ako sinagip noong panahon na yun? Kakasiraan mo lang kay Ling yan. Ngayon gusto mo ring suran ng kapatid ko, naghahanap ka ng gulo. Xiaomeng, huwag ka nang makialam dito. Lumabas ka na ngayon. Pero, lumabas. Si Auntie Wu ay may utak din. Hindi niya isinama si Shen lang sa pagsisiwalat, para may pagkakataon pa siyang makipag-usap sa pamilya Shen. Dali, humingi ka ng tawad sa ate mo. Bakit ako hihingi ng tawad? Dahil lang sa konting dangal niya. Kailangan ba niya akong kainin ng buhay? Ano bang kasalanan ko? Ikaw, hay nako. Si Xiao Cho ay ma-pride simula bata. Sinampal mo siya sa harap ng maraming tao. Kaya ba niya yun? Papa, hay, huwag ka nang magalit. Kasalanan ko, hindi ko naisip. Ling Yan, anong sinasabi mo? Wala kang kasalanan. Si Papa ang hindi nakaprotekta sa'yo. Nagsimula na namang magpakaarte. Ikaw na probinsyana. Hintayin mo ko. Hindi kita patatawarin. Mukhang hindi ka pumayag, di ba? Huwag kang mag-alala. May malaking regalo pa ako para sa'yo. Ito. Parang si Xiao Cho ito. Nagbihis siya na parang tunay na dalaga. Para palang mangakit ng matandang lalaki. At para suran ang tunay na dalaga. Hindi pa ako nakakita ng ganito kawalan Gia. Auntie Wu, anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Dati, malinaw na naaalala ko ang USB. Isang picture lang ang laman. Yung USB na nakita mo. Pinalitan na yun ng Black Wolf. Papa, Mama, yung picture dito. Tiyak na isang matandang babae yan. Hindi ako yan, imposibleng ako yan. Xiao Cho, actually, bruha, sabihin mo na. Bakit mo ako paulit-ulit na sinisiraan? Sino ang nag-utos sa'yo? Magsalita ka ng malinaw. Kung hindi, mabuti na lang at hindi kita papatayin. Little miss. Opo, maaari akong magtestigo. Yung tao sa picture ay hindi ang kapatid. Patunayan mo para sa akin. Hindi tama, biglang nagbago ang probinsyana. Baka naman masyado lang kayong maingay kanina. Gusto nyo lang sigurong makuha ang loob ko. Nagkataon lang na magkamukha kami. HMPH. Kahit siya, nasabi niyang hindi ako yun. Siyempre, hindi talaga ako yun. Dahil kilala ko ang taong nasa litrato. Kilala mo siya. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Siya ang yaya na nagbenta sa akin. Sa lugar na walang tao. Ikaw rin. Ang tunay na ina. Ano ang sinasabi mo? Siya ang nanay ko. Ginamit din ni Xiao Cho ang lahat, para lang iligpit ang tunay na tagapagmana. Pinatulan pa niya ang sarili niyang ina para sa matandang lalaki. Tignan mo ang mukha ng nanay mo. Mukhang nag-enjoy pa siya. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ma, sabihin mo sa kanila. Nagsisinungaling lang si Ling Yan. Sinasadya niya lang akong ipahiya. Xiao Cho. Ang babae sa litrato ay tunay na ina mo. Hindi ako naniniwala. Hindi. Xiao Cho. Huwag kang magalit. Nagkataon lang na magkamukha sila. Kahit na matalas ang dila niya. At nakakahiya ang ugali. Ikaw lang ang tunay niyang anak. Pero mukhang hindi mo namana. Kahit kititing sa mga kapintasan niya. Kasalanan mo lahat to. Babaeng malandi ka. HMM. Ma. Hindi ka pa ba nahihiya? Tumahimik ka. Ako, bilang ama, ay nagkulang sa pagdidisiplina, sa pagpapalaki sa ampon ko. Patawarin niyo ako sa kahihiyang ito. Ngayon, formal ko nang ipinapahayag. Ang tunay kong anak na nawala ng 20 taon, ay nakabalik na. Xiao Cho, ang paghihiganti ko ay nagsisimula pa lang. Simula ngayon, ilalagay ko sina Shen Lang at Xiao Cho sa blacklist ng Qin Group. Hinding-hindi na sila makakapasok dito. Boss Qin, si Xiao Cho ang iyong kasintahan. Huwag nang magtanong. Gawin mo lang ang sinabi ko. Masusunod. Ling Yan. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ibinigay ko na kay Auntie Wu ang mga ebidensya sa kinauukulan. Gawin niyo itong aral. Bilang kabayaran. Nagdesisyon akong ilipat ang 10% ng shares ng kumpanya kay Ling Yan. Ano? Papa, sa loob ng maraming taon,
Kahit 1% ay hindi mo binigay kay Xiaocho. Ngayong bumalik lang si Ling Yan. Binigyan mo na agad siya ng 10%. Hindi ba masyado kang bias? Papa, ibigay mo na lang ang shares na yan sa amin ni Kuya. Kapag kinuha ko ang para sa amin, magagalit sila. HMPH, subukan lang nila. Ang shares na ito ay kabayaran para sa'yo. Tanggapin mo ng walang alinlangan. Walang sino man ang makakakuha niyan sa'yo. Shen lang, Xiaocho. Dapat kayong matuto kay Ling Yan. Lahat ng papuri na punta na kay Ling Yan. Ang dami na niyang nakukuha. Ang babaeng to, napaka-plastic. Ang sama-sama ng ugali niya. Ling Yan. Simula bukas, pumasok ka na sa kumpanya. Para masanay ka na agad. Para sa hinaharap, matutulungan mo si Papa. Sige po, Papa. Shen lang, Xiaocho. Ngayon lang papasok si Ling Yan sa kumpanya. Dapat magkasundo kayo. Sige po, Papa. Ako at si Kuya ang bahala kay ate. Shen Ling Yan, sa bahay may sina Papa at Mama na susuporta sa iyo. Pero pagdating sa kumpanya, sino kayang tutulong sa iyo? Sa tamang panahon, mararamdaman mo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Matagal ka nang nagpapaka-green tea sa bahay. Panahon na para kumilos ka naman. Pagdating sa kumpanya, kahit pagsamahin ko pa silang dalawa, hindi sapat para sa isang sampal ko. Ate, lumaki ka sa probinsya. Hindi mo pa siguro nakita ang ganito karangyang gusali. Ang gandang gusali. Tanging ang may tunay na dugo ng Shen ang maaaring magmana. Samantalang ang iba, mga adopted lang. Malamang walang karapatang magmana, di ba? TSK. Shen Ling Yan, espesyal na inihanda ni Xiaocho. Ang welcome ceremony para sa iyo. Sana hindi mo sayangin ang kanyang kabutihan. E di salamat, ate. Walang anuman. Probinsyana. Sana mamaya ngingiti ka pa rin. Anong klaseng tao yan? Sino ba yan? Bagong tao. Isang bagong empleyado. Bakit naman pinapila tayong lahat para salubungin siya? Tahimik lang, sabi nila. Bagong adopted daughter raw ni Boss Shen. Anong espesyal sa adopted? Sina Xiao Shen at Miss Xiaocho. Hindi naman ganyan kaarte. Liu Yu, anong sinasabi mo? Halika, sama-sama nating salubungin ang bagong kasamahan. Welcome, 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 welcome. Ate, satisfied ka na ba? Xiaocho, ang galing mo. Magpakilala ka sa lahat. Ako si Shen Ling Yan. Ang nag-iisang anak na babae ni Shen Rongshen. Kagabi lang. Ibinigay sa akin ng aking ama na si Shen Rongshen. Ang 10% na shares ng Shen Group. 10%. Ate, bakit mo sinasabi yan? Tara, dalhin na lang kita sa opisina mo. Aba, Xiaocho, hindi mo kailangang sambahin ako. Kahit anak ka lang ng kasambahay. Madali akong pakisamahan. Ha, anak ng kasambahay. Anak ng kasambahay. Kasambahay. Si Xiaocho ay anak ng kasambahay. Imposible. Biro lang yan, di ba? 10% na shares. Ang laki ng bigay ni Boss Shen. Huwag kayong matitigilan. Balik na sa trabaho. Ang welcome ceremony na espesyal na inihanda ni Xiaocho para sa iyo. Pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Sinabi ko lang naman ang totoo. May problema ba? Sige, maghintay ka. Ngayong araw, siguradong babawiin ko ang dangal ni Xiaocho. Black Wolf. Tungkol kay Xiaocho, nahanap mo na ba ang mga koneksyon niya sa lipunan? Boss, may isa pa siyang itinatagong sikreto na masyadong malalim. Kailangan ko pa ng kaunting oras. Ipadala mo sa akin ang lahat ng nakuha mong impormasyon ngayon din. Young Master, Miss Xiaocho, nandito na pala kayo. Nasa iyo ang upuan. Maupo ka na. Sino ang gumawa nito? Wala. Matagal nang ganyan ang upuan na yan. Kung ayaw mo, pwede kang umalis. Tama, ate. Sabi mo, unang araw mo sa kumpanya. Hindi ito sa bahay natin. Na nandyan sina Papa at Mama para protektahan ka. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya Shen. Unang araw pa lang, nakikipaghalubilo na sa basura. Kapag kumalat ang balitang ito, tingnan natin kung may mukha pa siyang may haharap. Ling Yan, gagawin mo ba o hindi? Kung magpapatumpik-tumpik ka pa, ipapalayas kita rito. Tama. Ang aga-aga pa, naghihintay na ang lahat para sa meeting. Gawin mo ang gusto mo.
Ling Yan, nababaliw ka na ba? Ayon sa datos, ang Xingliang na ito ay ang numero 1 sunod sa Yuan ni Xiao Chao. Dahil gusto niyang magpasikat, ngayon, siya ang gagawin kong halimbawa. Ang sapatos na nasa ibabaw ng mesa, sa iyo ba yan? Kaya pala hindi ko mahanap ang sapatos ko. Nasa mesa pala ni Miss Shen. Ate, hindi kaya kagabi ka pa pumunta rito ng maaga para nakawin ang sapatos na ito. Ninakaw mo ang sapatos, tapos iniwan mo sa mesa ko. Para saan? Ha ha ha. Ling Yan. Hindi ko akalaing may ganyan kang kakaibang bisyo. Miss Shen. Kailan ka pa naging ganyan kabaliw? Sayang lang, hindi ako interesado sa iyo. Ano ka ba sa tingin mo? Para pag-aksiyahan kita ng interes. Umalis ka at linisin mo ang mesa at ang mga basura rito. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Ate, empleyado lang tayong lahat dito. Bakit ka? Bakit ka nananakit? Ling Yan, ito ay kumpanya. Hindi ito ang bahay nyo. Ngayon din, agad-agad, humingi ka ng tawad kay Xing at Xiao Chao. Anak lang ng isang katulong. At isa ka ring sunod sa Yuan. Karapat dapat ka bang humingi ako ng tawad? Sabi ko ngayon din. Humingi ka ng tawad, kundi pagsisisihan mo ito. Isang beses lang ako magbabala. Ang kapal ng mukha mo. Bakit? Pinagbabantaan mo ba ako? Sasabihin ko sa iyo. Ako ang vice president ng kumpanyang ito. Ano naman ang magagawa mo sa akin? Array, kuya. Ayos ka lang ba? Ling Yan, tandaan mo ito. Hindi kita papatawarin. Ang babaeng ito ay hindi katulad ng mga sunod sa Yuan sa pamilya Xing. Kung mapapanig ko siya, baka sakaling mapatikim ko kay Xiao Chao ang sarili niyang laro. Sinasabi mo bang si Xiao Chao ang nag-utos sa iyo na saktan ako? Miss Shen. Si Liu Yu ay nagtapos sa Mo University. Namatay ang mga magulang niya sa isang aksidente sa sasakyan. Ngayon, ang kapatid na lang niya ang tanging pamilya niya. Miss Ling Yan. Alam ko na noon pa na hindi ka ordinaryong tao. Ngayong nasa kamay mo na ako, tanggap ko na ang pagkatalo. Hindi ka naman masamang tao. Ginagawa mo lang ito para sa pambayad sa mamahaling gamutan ng kapatid mo, di ba? Sayang. Baka hindi na makapaghintay ang kapatid ko. Nakaipon na ako ng pambayad sa ospital. Tingnan mo ito. Miss Lin Yan, ang iyong malaking biyaya, hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo, Miss Lin Yan. Liu Yu, kung gusto mo talagang tulungan ako, gawin mo ang isang bagay para sa akin. Miss Lin Yan, sabihin ninyo. Ay nako. Ang sakit-sakit. Kumusta na ang usapan? Masyadong alerto si Shen Ling Yan. Wala pang pagkakataon para kumilos. Hayaan muna natin siyang umalis. Gusto niyang umalis pagkatapos ng malaking gulo na ginawa niya. Bumaba ka. Xiao Chao, anong nangyari? Sanay na ba ang ate mo sa kumpanya? Mama. Sa kumpanya, ginagawa ng ate ko ang gusto niya. Binugbog niya si kuya ng malala. Hindi na halos kaya ni kuya. Bilisan mo. Ano? Xiao Chao, huwag mo nang mag-alala. Nandito lang kami ng papa mo sa malapit. Darating agad kami. Ay, mama. Ahahaha. Anong parte ng katawan mo ang nasaktan? Lang. Huwag kang gumalaw. Ihahatid kita sa ospital. Hindi na. Mamaya lang. Okay na ako. Wala yun. Kuya, huwag kang magpakatatag. Grabe ang tama mo. Pumunta na tayo agad sa ospital. Talagang hindi na kailangan. Ito ang sinasabi mong malubhang pinsala. Nagyayabang lang. Xiao Chao, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo alam. Ang ate ko, sa harap ninyo, nagpapakabait siya. Pero sa kumpanya, nakakatakot siya. Binubugbog niya ang mga empleyado. Tinatapon niya ang mga mesa. Ginulo niya ang buong kumpanya. Sabihin mo ang detalye. Sinabi ng ate ko sa harap ng lahat na anak ako ng kasambahay.
At nag-ingay siya sa opisina. Sinampal niya ang mga empleyado. At sinaktan niya si kuya. Saan nagpunta si Linyan? Pagkatapos niyang manakit ng tao, tumakas siya mula sa kumpanya. Tiyak na may konsensya siya. Lian, Papa, sagipin mo ako. Ha? Nasaan ka? Liu Yan. Anong nangyari? Huwag kang matakot, nandito na si Papa. Huwag kang matakot, huwag kang matakot, nandito na si Papa. Huwag kang matakot, nandito si Papa. Xiaocho, hindi mo ba sinabing wala sa kumpanya ang ate mo? Anong ibig sabihin nito? Bakit siya nandito? Akala ko umalis na siya. Si Liu Yu, ang walang kwentang yun. Anong klaseng impormasyon ang ibinigay niya? Paano ko ito ipapaliwanag? Lin Yan, huwag kang mag-alala, nandito si Papa. Papa, huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Walang tao sa paligid dito. Wala akong kinalaman. Tumahimik ka. Papa, nagkamali ako. Hindi ako dapat pumunta sa kumpanya. Dapat sa bahay na lang ako. Hindi na ako muling pupunta sa kumpanya. Sabihin mo kay Papa, ano ang nangyari kanina? Bakit mo ako tinitingnan? Lian, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, si Papa ang bahala sa iyo. Papa. Si Xiaocho. Si Xiaocho. Papa. Siya ay nagsisinungaling. Papa. Hindi ako nagsisinungaling. Si Liu Yu mismo ang nagsabi sa akin. Inutusan ni Xiaocho si Liu Yu na apihin ako sa banyo. Ang babaeng iyon si Liu Yu. Pinalabas niya ako. Sa tingin ko ayaw na niyang kumuha ng pera para iligtas ang kanyang kapatid na babae. Xiaocho, sabihin mo kay nanay ang totoo. Wala ka bang tinatamaan sa iyong ate? Nanay, pati ikaw ay hindi naniniwala sa akin. Ikaw ang pinakaalam kung anong uri ako ng tao. Sumusumpa ako na wala akong ginawa. Miss Xiaocho, pasensya na, hindi ko na maaaring itago pa ang konsensya ko para gumawa para sa iyo. Mr. Shen, ito ang utos ni Miss Xiaocho sa amin. Nasaktan si Miss Lin Yan. Pakitingnan po. May sasabihin ka pa ba? Xiaocho, paano mo nagawa iyon? Dapat kang humingi ng tawad sa iyong ate. Mama, Papa, kahit hindi tama ang ginawa ni Xiaocho. Pero hindi siya mali. Kasalanan ito ng baliw na ito. Pinahiya si Xiaocho sa harap ng lahat. Sinabing anak siya ng kasambahay. Oo. Ling Yan, sinabi mo ba talaga iyon? Marumi ang sarili mong puwet. Tumutulong ka pa kay Shen Xiaocho. Hindi mo alam ang iyong kapalaran. Totoong totoo. Si Xiaocho ay may malakas na pagmamahal sa sarili. Siya ay walang preno ang bibig. Hindi lang si Xiaocho. Kahit sino ay hindi makakayanan. Ano ang pagkakaiba sa pagsampal noong una? Papa. Alam ko na ako ang mali sa sinabi ko. Ako ang may kasalanan. Pakiusap, sabihin mo kay kuya nang huwag nang magalit. Lian, alam ni Papa na ikaw. Hindi nananakit ng walang dahilan. Ano ang dinanas mong pang-aapi? Sabihin mo kay Papa. Papa, lahat ng tao ay umaapi sa akin. Ikaw lang ang pinakamabuti sa akin. Salamat, Papa. Ling Yan, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo sinabi iyon? Nagbigay si Xiaocho ng mabuting loob. Nag-ayos ng welcome ceremony. Pero hindi ako tinatanggap ng lahat. Hindi ko alam kung kaninong masamang payo. Itinuring akong hamak na ampon ng pamilya Shen. Hindi ko napigilan at sinabi ko ang totoo. Ling Yan, kakabalik mo lang sa pamilya Shen. Talagang may mga taong hindi malinaw. Dahil may masamang hangarin ng isang tao. Hindi mo masisi ang iba. Tay, si Xiaocho ay pinalaking layaw. Kahit na malakas ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, hindi siya bababa para makipag-away sa probinsyano. Sa halip, si Shen Lingyan ang naninisi. Nagpapanggap na artipisyal. Ikaw bilang tagapagmana ng pamilya Shen, hindi mo pinapanigan ang sarili mong kapatid na babae. Mukhang magpapalit na ng tao sa pamilya Shen. Inay. Papa, para hindi makialam si Shen lang. Sinabi ng napakabigat, kaya ang susunod na parusa kay Xiaocho ay tiyak na matinding parusa. Papa, simula nang umuwi si Ling Yan. Lahat ng ginagawa niya ay tama. Lahat ng ginagawa ko ay mali. Tama nga, pero anak mo rin naman ako. Bakit mo siya pinapanigan? Hanggang ngayon. Hindi mo pa alam na mali ang ginawa mo. Xiaocho, makinig ka kay inay. Humingi ka ng tawad kay Papa at sa ate mo. Bakit ako hihingi ng tawad? Si Ling Yan, sa kumpanya, binagsak ang mesa.
Sinaktan ang mga katrabaho. Pati si kuya ay nasaktan. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Unang araw ko sa kumpanya. Dapat nagtiis ako, kahit na ang sapatos at basura sa mesa ko. Pero unang araw ko ito. Dapat tiniis ko. Pasensya na, Papa. Anong pagtitiis? Tama ang ginawa mo. Si Ling Yan ang tunay na miyembro ng pamilya Shen. Mag-uutos na ako. Sibakin silang lahat. Ling Yan. Nagbibiro lang naman sila sa iyo. Anong kahihiyan? Huwag mong kalimutan. Muntik mo nang mapinsala si kuya. Tama ba, kuya? Oo. Aray. Papa, hindi ko sinasadya. Noong mga oras na iyon, si kuya ay walang preno ang bibig. Sa harap ng lahat, ininsulto ang Shen Group. Hindi ko sinasadyang nasabi ang totoo. Ako ay hihingi ng tawad kay kuya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pasensya na, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Siya, sa harap ng napakaraming tao, pinahiya ka sa publiko. Kahit na muntik mo siyang mapinsala, karapat-dapat lang. Papa, sobra kang paboritismo sa probinsyana. Mukhang kailangan kong gamitin ang trump card. Dahil ayaw mo sa akin, Papa, bakit pa ako mananatili sa Shen family? Aalis na lang ako. Huwag ninyo akong hanapin kailanman. Xiaocho, huwag kang gagawa ng katangahan. Mahal ka pa rin ni na Papa at Inay. Huwag ninyo siyang pigilan, hayaan ninyo siyang umalis. Walang lugar para sa iyo sa pamilyang ito. Hanapin mo ang tunay mong mga magulang. Inay. Si Xiaocho ay may kasalanan, pero hindi naman dapat paalisin. Hindi ko naman siya pinalayas. Siya mismo ang gustong umalis. Xiaocho, humingi ka ng tawad sa papa mo, at huwag ka nang magiging pasaway. Papa, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Noong araw, ang iyong tunay na ina ay walang mapuntahan. Nakiusap na tanggapin ko siya, at sinabi sa akin ang katulad ng mga salita, ngunit pinalitan niya ang aking anak na babae, at ipinadala sa walang taong lugar, at nagdusa ng 20 taong kahihiyan. Dahil humahad lang si Inay, ngayon tiyak na hindi ko may lalabas. Si Xiaocho sa pamilya Shen, mas mabuting magpakita ako ng pagkabukas palad, at makakuha ng mas maraming benepisyo. Papa, maaari bang manatili si Xiaocho? Ling Yan, pinagtiisan mo ang labis na paghihirap. Papa, basta't magkakasama ang ating pamilya, kahit gaano pa ako magdusa, okay lang. Itong plastik na babaeng ito, nagpapanggap na mabait na naman. Nakakaawa naman, dahil nakiusap ang ate mo para sa'yo. Ayos lang, manatili ka na. Salamat, Papa. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa ate mo sa harap ng lahat. At mula ngayon, ang baon mo ay ibibigay mo sa ate mo para itago. Bawat sentimo na gagamitin mo, dapat may pahintulot ng ate mo. Paumanhin, ate. Ayos lang, wala yun. Pinatawad na kita. Pamilya naman tayo. Huwag ka nang magmatigas. Salamat, ate. Sa susunod, kung may bibilhin ka, sabihin mo lang sa akin. Taga-Shen naman tayo. Ibibigay ko sa'yo. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Hoy, saan ka pupunta? Bumalik ka, Xiaocho. Ang pag-ayaw ni Papa kay Xiaocho ay lalong lumala. Mas malapit na ako sa aking paghihiganti. Ano ang balita sa pamilya Shen? Presidente Qin. Ang mga tao natin ay nagulat. Si Miss Ling Yan ngayong araw ay pumunta sa Shen Group. Hindi lang siya palaging pinagkakaaitan ni Shen Lang at ni Xiaocho. At saka, ano pa? At muntik na siyang ipapatay ng mga tauhan ni Xiaocho. Pero Presidente Qin, si Chairman Shen ay nagpataw na ng parusa, kina Shen Lang at Xiaocho. Agad na ipaalam sa pamilya Shen, nakanselahin ang lahat ng ugnayan sa pagitan ng dalawang pamilya. Presidente Qin, kailangan bang kumonsulta sa chairman? Gawin mo lang ang sinabi ko. Opo. Shen Lang. Xiaocho, kung gagalawin ninyo siya, maghahanap kayo ng kamatayan. Anong problema? Nakatanggap ng bigla ang abiso mula sa Qin Group. Nakanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Sa amin sa Shen Group, ha? Ang ilang mga proyekto sa Qin Group.
ay ginamitan ng malaking bahagi ng yaman ng pamilya. Kung mawawala ito ngayon, ang suporta sa teknolohiya ng Chin Group, tiyak na malaking lugi. Ang ganitong malaking partnership ay hindi basta-basta makakansela. Kailangan magbayad ng malaking penalty. Bakit bigla ang Chin Group gagamit ng paraan na parehong talo? Mukhang si Kuya yon ay alam na inapi ako sa bahay, kaya gusto akong ipagtanggol. Ngayon ko lang nalaman na mahal pala ako ni Kuya yon. Xiao Cho, ikaw at si Chin Yu ay may kasunduan sa kasal. Pwede ka bang pumunta sa Chin Group? Tanungin mo siya kung ano talaga ang nangyayari. Ma, ngayon alam mo na kung gaano ako kahalaga. Xiao Cho, ikaw at ang ate mo ay pareho, mga prinsesa ng pamilya, para sa amin ng papa mo. Kayong dalawa ang pinakamahalaga. HMP, ngayon kailangan ninyo ako. Hindi ganoon kadali. Kailangan ko ring makakuha ng pabor. Ma, dahil binigyan siya ni papa ng 10% shares. Bakit hindi natin pagkatiwalaan ang kakayahan ni ate? Hayaan natin siyang subukan. Xiao Cho, hindi ito ang panahon para maging pabigla-bigla. Basta mapabago mo ang isip ni Xiao Qin. Siguradong gagawin ni tatay at nanay. Gagantimpalaan ka ng mabuti. Dahil si Ling Yan ay kumukuha ng 10% ng shares kada taon. E bigyan mo ako ng 20%. At dagdag na 100 milyon para sa baon. HMP, pinalaki ka ng pamilya Shen sa loob ng 20 taon. At ngayon nagsasamantala ka sa sitwasyon. HMP, kung hindi mo matugunan ang aking mga kondisyon, mas malaki ang mawawala sa inyo kapag wala ako. Tingnan ninyo kung sino ang mahahanap ninyo. Tatay, nanay, dahil ayaw ni ate. Ako ay handang pumunta sa Chin Group. Ikaw. Itong si Chin Yu, hindi maiiwasan kahit anong mangyari. Sige na, samantalahin natin itong pagkakataon, para makita ang kanyang saloobin. Ate, hindi ba ikaw mismo ang nagsabing masama ang pakiramdam mo? Gusto mo akong pumunta? Hindi. Hindi mo ba gusto samantalahin itong pagkakataon, para lumapit sa ating Chin Yu? Hindi. Bawal kang pumunta. Itong peking inosente, siguradong gusto niyang samantalahin, para akitin ang aking kuya yon. Hindi ako maloloko. Ate, gusto ko lang mag-ambag ng kaunti para sa pamilya. Binigyan ako ni tatay at nanay ng napakaginhawang buhay. Kung lagi lang tayo kumukuha, hindi marunong magpasalamat. E ano iyon kundi walang utang na loob? Ikaw, si Ling Yan pa rin ang pinakamatwirin. Xiao lang, Xiao Cho. Simula ngayon, matuto kayo kay Ling Yan. Tatay, nanay, hindi kami ang naghahanap ng gulo. Pero magsasabi ako ng totoo. Ang pananagutan sa pagkakataong ito ay higit sa kay Ling Yan. Kung hindi niya inagaw ang pagkakakilanlan ni Xiao Cho, makikipag-away ba si Chin Yu sa pamilya Shen? Shen lang, wala pang conclusion kung sino ang tama o mali. Ikaw, bilang tagapagmana ng pamilya Shen, basta marunong ka lang manisin ang sarili mong ate. Hindi siya ate ko. Tatay, huwag kang magalit kay kuya. Kung totoong dahil sa akin ang Chin Group, gusto ko para sa pamilya. Pumunta at humingi ng tawad kay Chin Yu. Ling Yan. Nagdusa ka sa labas ng 20 taon. Hindi nahahayaan ni tatay na magdusa ka kahit kaunti. Ngayon, puntahan natin ang Chin Group. Hanapin si Chin Yu at humingi ng paliwanag. Humingi ng paliwanag. Tanga, ako ang kasintahan ni kuya yon. Itong klaseng tao na pumunta, magdadala lang ng kahihiyan sa sarili. Ling Yan, hindi ako makapaghintay na makita ang iyong desperado at malungkot na itsura. Oo. Kuya, pumasok na muna tayo. Kundi may mga tao na hindi makapasok sa gate ng Chin Group. Oo, walang silbi ang magpanggap na inosente. Sa kritikal na oras, nasa kakayahan mo pa rin. Oo. Ano ba kayo? Manggahas kayong hadlangan ako. Kayo dalawa ay nasa listahan. Bilang hindi tinatanggap sa Chin Group, bawal tumapak sa kumpanya. Sabi ko, nagkakamali ba kayo? Si Xiao Cho ay ang kasintahan ng inyong presidente Chin. Ang magiging may bahay ng Chin Group. Wala nang usapan, umalis na kayo. Pipilitin kong pumasok. Kung hindi mo ako papapasukin, ipapaalis ko kayo kay kuya yon. Masasante kayong lahat. Hoy, Xiao Cho, ayos ka lang ba? Mga walang kwenta kayo. Abangan ninyo kung paano ko kayo aayusin. Bunso. Hindi ba ikaw ang fiancé ni Chin Yu? Bakit nila ginawa iyon sa iyo? May mali ba sa pagkakaintindi dito? Dahil lahat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, bakit hindi tayo pinapasok ni kuya yon? Ang ate mo ang magalang sa iyo. Pero huwag kang masyadong magmalabis.
Kanina, ako at ang nanay mo ay malinaw na nakita. Kayong dalawa ang masyadong padalos-dales kaya nag-away. Papa, muntik nang masaktan si Xiao Chua kanina. Bakit mo siya sinisisi ng ganyan? Papa, subukan ko kaya. Manatiling kalmado sa mga sitwasyon. Maging maayos at sistematiko. Ling Yan, mas magaling ka sa dalawang ito. Yung mga bastos na iyon, tinulak pa ako. Si Shen Ling Yan ay tiyak na makakatagpo ng mas matinding kahihiyan. May magandang panoorin na malapit. Miss Shen, hinihintay ka ni President Chin sa opisina niya. Sundan mo ako. Hoy, HMM, ito. Ano ang akala niya? Paano nangyari ito? Mali kayo ng pagkakaintindi. Ako si Shen Xiaocha ang gusto ni Kuya Chin. Hindi siya, si Shen Ling Yan. President Shen, pakidisiplina naman ang inyong ampon. Xiaocha, huwag ka nang magpahiya dito. Bakit kinuha na niya ang aking Shen? Pagiging panganay na anak ng pamilyang Shen. Ngayon pati ang pagiging fiancé. Gusto niyang kunin. Okay lang, Xiaocha. Ikaw lang ang kinikilala kong kapatid. Sa impormasyong ibinigay sa akin ni Black Wolf, ang taong ito ay may karanasan at matatag. Isang walang awa at mapagpasyang karakter. Ngayon, hindi naman ganoon ang itsura. Baka nagkamali si Black Wolf. Ling Yan. Maupo ka. Bakit ang bait niya sa akin? Ikaw ang fiancé ni Shen Xiaocho. May koleksyon ng mga litrato ko sa opisina. Hindi yata angkop, di ba? Ling Yan, huwag kang magkamali ng intindi. Ang kasunduan sa pag-aasawa ng pamilyang Chin at Shen ay inayos ng aking tiyuhin. Ako mismo ay labag sa loob. Shin Yu, bakit mo ito ipinapaliwanag sa akin? Dahil ikaw ang taong pinapahalagahan ko. Ito. Ikaw. Ikaw. Yung batang lalaki noon. Ikaw pala. Ling Yan. Pasensya na, maraming beses akong pumunta sa walang tao na lugar sa mga nakaraang taon. Pero hindi ko natagpuan ang anumang balita tungkol sa iyo. Hanggang sa pagtitipon ng pagkakakilanlan ng pamilya. Nakita ko ang peklat sa iyong likod. Kaya ang pagpilit sa pamilyang Shen ngayon. Ikaw ang tumulong sa akin. Tama. Basta tulungan mo ang pamilyang Shen ngayon. Mabawi ang pagkakataong makipagtulungan. Wala nang pagkakataon si Shen Xiaocha na makabawi. Isang munting Shen Xiaocha lang. Sulit ba ang lahat ng iyong pagsisikap? Ling Yan, huwag mong maliitin si Shen Xiaocha. Kahit na mukha siyang walang masamang hangarin sa labas. Ngunit sa likod, siya at ang aking tiyuhin. Si Qin Shan ay may espesyal na relasyon. Si Qin Shan ang nag-udyok sa pamilya Shen. Na magpakasal sa pamilya Qin. Ang aking tiyo ay inampon ng aking lolo. Noong panahong iyon, ang aking mga magulang ay namatay sa isang misteryosong aksidente sa sasakyan. Nagkasakit ng malubha ang aking lolo. Sinamantala niya iyon at itinapon ako sa isang walang taong lugar. Kung hindi dahil sa pagkikita kita, ang buong pamilya Chin ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Ito na naman ang plot ng ampon na inaagaw ang pugad ng ibon. Pagkatapos ng mga taon ng pagpaplano, kung haharapin ko ang aking tiyo, ang tsansa ng panalo ay mga 50%. Pero may mga hindi pa matatag na kadahilanan. Umamin na ang babaeng iyon. Ang tunay na ama ni Xiao Cha ay si Qin Shan, chairman ng Qin Group. Si Xiao Cha ay anak ni Qin Shan. Sa ganoon, lahat ay magkakatugma. Kung hindi ako bumalik, si Xiao Cha ay magiging magpapakasal sa pamilya Qin bilang isang tunay na anak na babae ng Shen. Sa huli, malamang na, sa tulong ni Qin Shan ng palihim, sakupin ang parehong pamilya Shen at Qin. Ling Yan, huwag kang mag-alala. Kahit manalo o matalo, hindi ko hahayaang masaktan ka. Qin Xiao, maniniwala ka ba sa akin? Siyempre. Ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Pwede ba tayong magtulungan? Upang alisin sina Shen Lang at Xiao Cho. At pagkatapos, sabay nating alisin si Qin Shan. Ling Yan. Ano ang kailangan kong gawin? Sumama ka sa akin sa pag-arte ng isang dula. Ang tagal ni Ling Yan sa loob, hindi pa lumalabas. Ano ba ang ibig sabihin niya? Papa, pumayag na ang Qin Group sa ating partnership. Ling Yan. Pinaghirapan mo ito. Wala yun, Papa, para sa pamilya Shen. Kahit ano ay gagawin ko.
Ang itsura niya ay parang nag-negotiate ng partnership. Akala mo ba tanga ako? Anong ginagawa? HMP. Sige, tingnan mo ang buhok mo. At tingnan mo ang damit mo. Anong ginagawa mo sa loob? Wawala naman. 没什么呀。 Babaeng plastic, sabihin mo na. Nilalandi mo ba si kuya yun? Tandang bagay. Alam kong hindi mo mapipigilan ang sarili mo. Kuya. Ha, bakit mo siya tinutulungan? Tiyo Shen, ang inampon ay sinasaktan ng tunay na anak. Unang beses ko itong makita. Ito ba ang ugali ng pamilya Shen? Qin Shao, ito ay usapang pampamilya ng Shen. Parang wala kang karapatang makialam. Tiyo Shen, gusto mo bang malaman kung bakit ang pamilya Qin tinapos ang partnership sa pamilya Shen? Mangyaring sabihin, dahil sa piging ng pagkilala sa pamilya, ay nasaksihan ang katigasan ng ulo at kawalan ng hangganan ng tagapagmana ng Shen. Kaya hindi ako optimistiko sa kinabukasan ng Shen Group. Maaari mo bang sabihin kung ano ang ginawa ni Ling Yan? Na nagbago ng isip ni Qin Shao. Si Ling Yan, para sa pamilya, ang kanyang hindi matitinag na espiritu, at ang kanyang pagkatao na hindi nagpapahalaga sa pansariling kapakanan, ay nakaantig sa akin. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay, ang sakripisyo ni Ling Yan, ay sinuklian ng kawalan ng katarungan at kahihiyan. Kuya yun, ikaw ay aking fiancé. Tinutokso ka niya. Paano mo ako mapapahindig magalit? Xiao Cho. Paano mo naman naisip yan? Itinuturing mo ba ang Qin Group? Parang ano lang. Noong lumabas siya kanina. Ganun ang itsura. Paano ako hindi mag-iisip ng kung ano? Kanina lang nang lumabas si Miss Lin yan. Aksidenteng nadapa. Hindi ko sinabi sa inyo. Dahil ayaw ko kayong mag-alala. Sino ba ang magsasabing hindi ka nagsisinungaling? Magsinungaling sa'yo. Ano ka ba? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-check ang CCTV. Ako, huwag kang magwala dito. Tama na. Tumahimik ka na. Ling Yan, kasalanan ni Papa. Pinagtiisan mo ang ganito kalaking pagtitiis. Papa, hindi na talaga ako makakatagal sa bahay na ito. Mas mabuti pang ibalik mo na lang ako sa no man's zone. Ling Yan, mali si Xiao Cho sa pagkakataong ito. Papasensyahan ko siya sa'yo. Ako, Xiao Cho, halika rito at humingi ka ng tawad sa ate mo. Medyo naging padalos-dalos ako kanina, pero, yung itsura niya nang lumabas, mahirap talagang hindi mag-isip ng kung ano. Ibig mong sabihin, dapat lang na magtiis ako, dapat lang natiisin ko ang kahihiyan mula sa'yo. Ling Yan, hindi yan ang ibig sabihin ni Xiao Cho. Malakas ang pride niya. Bumigay din naman siya kanina. Ikaw ang kapatid niya. Dapat kang maging mapagbigay sa kapatid mo. Tama na, ma. Si Xiao Cho, pinalaki mong layaw. Tama lang na malakas ang pride niya, hindi tulad ko. Mag-isa akong lumaki. Wala akong pride. Dapat lang walang may pakialam sa akin. Alam kong hindi niyo ako gusto. Alam ko yan, ma. Ling Yan. Hindi yan ang ibig sabihin ni nanay. Shen Ling Yan, bakit mo pa pinipilit? Yung tungkol sa hotel, hindi mo pa rin binibitawan. Ma, huwag mo na siyang isipin. Ibig sabihin, hindi siya kontento sa'yo. Shen Ling Yan, sinisisi mo ba ngayon si nanay at si Xiao Cho? Pamilya naman tayong lahat. Bakit ang sama ng loob mo? Ang liit ng isip mo. Papa. Pati si kuya sinisisi na ako. Sa bahay na ito. Kahit anong pagtitiis ang danasin ko. Kailangan ko lang tiisin. Walang sino man sa bahay na ito ang tatayo para sa akin. Hindi. Hindi nila gagawin. At least si Papa, hindi. Oo. Hindi ako gusto ng lahat, ni hindi nila ako nirerespeto. Mas mabuti pang ibalik mo na lang ako sa no man's zone. Hi. Ang pamilyang Shen, tunay na nakakamangha. Uncle Shen, sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Ang Qin Group ay makikipagtulungan lamang kay Miss Shen Ling Yan. Kung umalis si Miss Ling Yan sa pamilyang Shen, ititigil namin kaagad ang aming partnership. Dahil ganito na, nasaan na ang desisyon ni Papa? Li Yan. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng Shen Group. Ha? Ano? Totoo ba, Papa? Kaya mong makuha ang partnership. Napatunayan mo na ang iyong kakayahan. Papa, huwag kang mag-alala. Salamat, Papa. Gagawin ko ng maayos. Papa, gagawin mo siyang tagapagmana. Ako, ano ang gagawin ko? Sa iyong kakayahan, ibibigay ko sa iyo ang Shen Group. Sa ilang taon lang, mauubos mo na ang lahat. Simula ngayon, tulungan mo ng mabuti si Ling Yan. Papa. Kahit gaano pa kakay si Ling Yan, babae pa rin siya. Sa huli, mag-aasawa rin siya. Desisyon ko na ito. Wala nang sasabihin pa. Kung mawawala sa akin ang pagiging tagapagmana ng Shen family,
Ang mga ari-arian ng Shen family sa hinaharap ay wala ng bahagi para sa akin. Hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi ko talaga hahayaang mangyari iyon. Lin Yan. Manatili ka rito kasama si Xiaoqing. Pag-usapan ang mga detalye ng kontrata. Uuwi na muna si Papa. Opo, sige. HMP. Ngayon, ako na ang tagapagmana ng Shen family. Ang susunod na hakbang ay palayasin si Xiao Chao sa Shen family at tuluyang alisin ang mga tiktik na inilagay ng tiyuhin sa pamilya Shen. Lin Yan, may magandang paraan ka ba? Sige, maghahanda na ako ngayon. Sa pagkakataong ito, Xiao Chao, mararanasan mo ang pinakamalakas na dagok sa iyong buhay, at kukunin ko muli ang lahat ng ninakaw mo sa loob ng 20 taon. Lin Yan, ang mga handog pangkasal ay pinadala ko na sa pamilya Shen. Xin Xiao. Ang bilis naman ng pagkilos mo. Oo nga pala, Lin Yan. Ang tiyuhin ko kahapon ay biglang nagdala ng mga tao at umalis sa villa. Alam mo ba? Lin Yan. Lin Yan. Xin Xiao, kapag tama na ang pagkakataon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sige, bukas ay pupunta ako sa pamilya Shen sa tamang oras para mag-propose. Sige. Para may sagawa ng maayos ang planong ito. Kahapon, pinaalis ko si Black Wolf na gamitin ang balita tungkol sa babaeng iyon para maakit si Qin Shan sa lugar na walang tao. Hindi ko inaasahan na si Qin Yu ay mahuhulaan na ako iyon. Hindi simple. Ay, wala bang nagsabi sa inyo kung ano ang ugali? Tigilan mo ako ng mga walang kwenta mong sinasabi. Ngayon na, ngayon din. Tawagan mo si Papa, at ibigay mo sa akin ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Shen. Oh, Shen lang. Ikaw pala ay naging mahusay. HMP, Ling Yan. Mas mabuting alam mo ang iyong lugar. Si Xiao Chao ay magiging ang may bahay ng pamilya Qin. Kung hindi ka marunong makisama, wala kang magandang mapapala. Ling Yan, hindi mo inaasahan, di ba? Ang lahat ng iyong mga pagsisikap. Sa huli, ako ang maging may bahay ng pamilya Qin. Isang dagok na hindi mo kayang pantayan. Sa tono ni Xiao Chao. Malamang hindi pa niya alam na siya ay anak sa labas ni Qin Shan. Tama rin, dahil si Qin Shan ay tuso. Tiyak na iiwasan niyang ang kanyang mga tauhan ay magpakita ng pagkakamali, kaya't hindi gaanong alam ni Xiao Chao. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya Qin, mamaya, bigyan ng pressure ang pamilya Shen. Palayasin ka sa pamilya. May mali ka ba sa pagpapakasal sa pamilya Qin? Ling Yan. Ang inggit mo, walang silbi. Bukas, darating si kuya yun para manligaw. Ipapakita ko sa kanya na kanselahin lahat ng partnership. Kung hindi, huwag kang umasa na isusuot ko ang singsing. E di hintayin ko. Bukas, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng apakan kita. Tara na, lakad. HMP. Xiao Chao, magsaya ka na ngayon. Hanggang bukas, malalaman mo ang iyong kung gaano kahirap ang kahihinatnan mo. Nanay, tatay. Ngayon ay maligaya kong araw. Mukhang may mga tao, hindi masaya. Lahat ng pinaghirapan mong makuha, mawawala na. Sa tingin mo, masaya ba siya? Xiao Chao, ikakasal ka sa pamilya Qin. Masisigurado ang yaman at karangalan habang buhay. Hindi mo na kailangan makipag-compete sa ate mo. Nanay, noong inaapi niya ako dati. Si Ling Yan ay ate mo pa rin. Wala akong ganyang probinsya ng ate, bunso. Kahit na ikakasal ka sa pamilya Qin. Pero huwag mong kalimutan ang 20 taong pag-aaruga ni nanay at tatay. Kahit na anak ka lang ng katulong. Ah, anak ng katulong. Ay, hindi ba? Tumahimik ka. Ling Yan. Huwag kang mag-alala. Ang kasunduan ng bunso mo ngayon ay hindi makakaapekto sa iyong posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Shen. Hindi makakapanghimasok ang pamilya Qin sa atin. Salamat, Papa. Dumating si Master Qin. Tito Shen. Dahil si kuya yun ay taos puso. Noong huling pinabayaan niya ako, kalimutan na lang. Pero, para pakasalan ako, Shen Xiao Chao.
Siyempre kailangan mong pumasa sa mga pagsubok. Kapag pumayag na ako sa kasal sa pamilya Chin, maging manugang ng pamilya Chin, saka ko na mapaparusahan ang mukha mong iyan. Napakaraming regalo ni Kuya yun. May mga tao ngayon na naiinggit. Tito Shen, ngayon, ako si Chin Yun, dala ang aking katapatan. Formal na nanliligaw sa pamilya Shen. Oo, Xiao Chin. Pumapayag ako sa kasal na ito. Simula ngayon, magkasama tayong dalawang pamilya, sama-samang magtatagumpay. Papa, hindi pa ako pumapayag. Bakit ka pumayag? Xiao Cho. Sa araw ng kaligayahan, huwag ka nang magalit. Hindi. Kung gusto ako pakasalan ni Kuya yun, kailangan niyang sumunod sa 3 kondisyon. Naririnig mo ba ako? Kung hindi ka pumasa sa pagsubok ko, hindi ko isusuot ang singsing. Oo, Master Chin. Ikaw ang pakakasal sa aming Xiao Cho. Dapat mong sundin siya. Ling Yan, papakasalan mo ba ako? Hindi. Hindi ka pa nakapasa sa pagsubok ko. Ling Yan. Pumayag ako. Chin Yu. Tatay. Umakyat na tayo. Sige. Ay. Ay, tingnan mo, tingnan mo. Ah, wow, isa na naman. May dumating ngayon. Anong nangyayari? So si Chin Yu ay napangasawa ang tunay na anak na babae. Hindi iyong ampon na si Xiao Cho. Si Xiao Cho, nakasuot ng wedding gown. At nagpapanggap, kakaiba, HMP. Ang resulta, nag-aksaya lang ng oras. Ha ha ha, nakakatawa talaga. Paano nangyari ito? Ako dapat ang fiancé ni Kuya yun. Ikaw. Ang pamilya Chin ay sobra na. Xiao Cho, huwag ka munang mag-alala. Maaaring may misunderstanding. Tita Ye, walang misunderstanding. Ang gusto kong pakasalan ay si Ling Yan. Ang pangalan sa kontrata ng kasal ay Ling Yan. Kuya Chin, hindi ito totoo, di ba? Tiyak na may misunderstanding. Xiao Cho, huwag kang mayabang. Ah, alam ko na, Kuya Chin. Tiyak na itong babaeng ito. Inakit ka niya, di ba? Tiyak na siya, di ba? Xiao Cho, sa harap ng maraming tao, huwag kang magulo. Kung magsasalita ka pa, lumabas ka. Tatay, bakit mo ako sinisigawan? Ako ang biktima. Xiao Cho, sa harap ng maraming tao, ganyan ka magulo. Mapapahiya rin sina tatay at nanay. Ang sama mo naman. Inagaw mo ang pagkatao ko bilang anak ng Shen, hindi pa. Kahit ang fiancé ko, kukunin mo ba? Kung hindi ako nagkakamali, ang dugo ng Shen ay dapat akin. At ikaw ay anak lang ng isang kasambahay. Ling Yan, mamatay ka na. Yehey. Ah. Wow. Kuya yun, sinaktan mo ako. Ling Yan, okay ka lang. Okay lang ako, Chin Yu. Bruha, papatayin kita. Hindi kita patatawarin. Si Ling Yan ay lagi kang pinoprotektahan. Pero gusto mo siyang saktan. Ang pamilya Shen ay hindi tumatanggap ng tulad mong traidor. Umalis ka na. Ito ay itinatapon. Umalis na. Umalis. Anong nangyayari? Tara na. Tatay, si Xiao Cho at kami. Magkasama tayo araw-araw sa loob ng maraming taon. Kaya mo ba siyang palayasin? Kung ipagtatanggol mo pa siya, umalis ka rin. Tama na. Ngayon ay masayang araw ni Ling Yan. Kayong dalawa, tumigil na. Kung may problema, uwi na lang at diskusyunin. Xiao Cho, pumunta ka at humingi ng tawad sa ate mo. Magkakasundo tayong pamilya. Inagaw niya ang fiancé ko. Papa, gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya. Siya ngayon sa harap, napakaraming tao, hinusgahan niya ako. Hindi mo ba nakikita? Tatay. Si Xiao Cho ay pinalaking layaw, at mataas ang pride. Kung ayaw niyang humingi ng tawad, okay lang. Ling Yan, alam ni Papa na ikaw ang pinakamatalino. Pero ang ganitong walang utang na loob ay hindi karapat dapat mong ipagtanggol. Ngayon, kung hindi siya humingi ng tawad sa harap ng lahat, o kaya ay lumayas siya. Tama nga, haha. Nakakatawa naman. Haha. Papa.
Noong nasa walang taong lugar ako, madalas akong binubugbog hanggang hindi na ako makatayo. Noong mga panahong iyon, sobra kong hiniling na sana may mag-alaga sa akin. Salamat, Papa. Ling Yan, pasensya na, anak, hindi ka agad nahanap ni Papa. Ipinapangako ni Papa, hinding-hindi na papayag na ang aking anak ay magdusa ng anumang paghihirap. Ano ba ang ginagawa niya sa loob ng 20 taon? Alam mo ba? Ano? Anong sinabi mo? Alam mong naghihirap ang ate mo. Tapos ganyan mo pa siya pinaparatangan. Papa, 20 taon na. Ako rin ay anak mo. Mula nang dumating siya. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nagdusa? Dahil nakikita ko na ang tunay mong mukha. Shen Xiaocho. Paano ako, si Shen Rangshan, magkakaroon ng isang anak na katulad mo? Sa nakaraang 20 taon na inalagaan kita, sapat na ang kabutihan ko. Si mama at kuya ba ay mga tanga? Bakit hindi pa rin nila ako sinusuportahan? Ano pang hinihintay mo? Hihintayin mo pa bang mag-utos ako na itapon ka sa labas? Hindi. Hindi ako pwedeng umalis. Kung talagang aalis ako, hindi lang mawawala ang masaganang buhay ko ngayon, kundi mapapakinabangan lang. Si Shen Ling Yan na walang hiya. Ang mga taong nagtatagumpay, kailangang marunong yumuko at tumayo. Ate, pasensya na. Ako ang may kasalanan ngayon. Wala yun, Xiaocho. Huwag ka nang magiging matigas ang ulo sa susunod. Oo, naiintindihan ko. Ikaw, bibig mo lang ang gumagalaw. Ikaw na ang mabait. Hindi lang ako humingi ng tawad sa harap ng lahat. Ako pa ang naging masamang halimbawa. Ha, walang hiya ka. Nakakagalit. Ngayong araw, Xiaocho, ay ang aking engagement party kasama si Mr. Chin. Gusto kong makuha ang iyong pagbati. Pabibigyan mo ako ng pagbati. Shen Ling Yan, ngayong araw ay hiniya mo ako sa harap ng lahat. Ngayon gusto mo pang lumampas. Xiaocho, kung ayaw mo ayos lang. Hindi kita pipilitin. Pinalitan mo ang pagkatao ng ate mo sa Shen bahay at nagtamasa ng 20 taon ng karangyan. Ang ate mo naman ay nagdusa ng 20 taon ng kahihiyan. Ngayon, humihingi ako sa iyo ng pagbati. Sobra na ba iyon? Shen Rangshan, ang mga sama ng loob ng inyong henerasyon. Bakit ako ang magdurusa? Mukhang hindi mo pa rin nararamdaman ang iyong pagkakamali. Umalis ka na, hindi ka na kayang tanggapin ng Shen family. Ano bang nangyayari? Ba't kayo nag-aaway? Hindi ba maganda ang mga bagay? Ano na namang chismis yan? Kung aalis ako ng pinto ngayon, huwag mo nang asahan na mahahanap mo pa ako. Umalis ka. Xiaocho, nagagalit lang ang tatay mo. Pumasok ka muna sa kwarto at huminahon. Kalmado. Ma. Sobrang laki ng ginawa sa akin ngayon. Hayaan mo akong kumalma sandali. Oo, ang pagkamatay ni Xiaocho ay magwawakas sa kanyang pakikialam sa pamilya Shen. Susunod, basta makuha si Shen Ao. Ang huling plano ay maaari ng isara ang bitag. Ah. Sino kayo? Miss, pinapapunta kami ni Mr. Chin para sunduin kayo. Si Mr. Chin ang magsusundo sa akin. Nagkakamali ba kayo? Nasa villa na po si Mr. Chin, hinihintay kayo. Pag uwi ninyo, malalaman ninyo. Kamusta ang progress? Nag-iisip ako. Ano ang susunod kong gagawin? Mr. Chin, kwentuhan mo ako ng maigi. Ang paghahambing ng inyong lakas ni Chin Shan. Sa aspeto ng kapangyarihan sa Chin Group, medyo nakahihigit ang aking tiyuhin. Pero mas malawak ang aking koneksyon. Sa pangkalahatan, pare-pareho lang. Ibig sabihin, kung lubos kang susuportahan ng pamilya Shen, malaki ang tsansa mong manalo. Medyo ganoon. Pero ang tanging kinakatakot ko ngayon ay, kung ang tiyuhin ko ay hindi susunod sa normal na patakaran. Mayroon siyang mga tauhan na, tapat na sumusunod sa kanya. Sa kritikal na oras, kaya nilang sirain ang lahat. Huwag kang mag-alala dyan. Ako na ang bahala. Nagtataka ako. Ano ba talaga ang iyong trump card? Kapag dumating na ang tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngayon, kailangan nating gumawa ng isang plano agad, para akitin si Chin Shan na mahulog sa bitag. Sabihin mo sa akin,
Si Qin Shan ay nag-set up ng isang mahabang plano sa pamilya Shen. Natural na ayaw niyang mawalan ng saysay ang lahat. Sa oras na iyon, tiyak na gagamitin niya si Xiao Cho. Pero pinalayas na si Xiao Cho sa pamilya Shen. Paano makikipagtulungan ang aking tiyuhin sa kanya? Nakalimutan mo na si Shen lang ay nasa pamilya Shen pa. Sige, maghahanda na ako ngayon. Basta mahulog ang tiyuhin ko sa bitag. May kumpiyansa akong isang bagsakan. Nasirain ang kanyang pundasyon. Ha? MM. Oy, Xiao Cho. Saan ka ba pumunta? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Papatayin mo ako sa pag-aalala. Bilis. Kuya, nasa Qin family ako. Ako ay anak na babae, ng chairman ng Qin Group, si Qin Shan. Ano? Anak ng Qin Group? Nagbibiro ka ba sa akin? Kuya, kailan ba kita dinaya? Ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Basta magtagumpay. Ipinapangako ko, maibabalik mo ang pagiging tagapagmana ng pamilya Shen. At si Ling Yan ay magdurusa ng higit pa sa kamatayan. Sige. Sabihin mo. Ah. Ling Yan, ang puso ng pamilya Qin at Shen. Ang data ay nasa akin. Lahat ng iyong pinaghirapang makuha ay mauuwi sa wala. Black Wolf. Sigurado ka bang hindi matatagpuan ni Shen lang ang taguan? Ang maliit na camera sa opisina. Hindi ka ba nagtitiwala sa aking profesionalismo? Siya lang. Mabuti naman. Tiyak ang ebidensya. Hindi ba tayo dapat pumunta at hulihin ang traidor na ito? Hindi. Ngayon, hulihin si Shen lang. Hindi natin matrap ang utak. Kailangan maghintay. Maaari na, simulan na ang paghuli. Terra. Anong ginagawa mo sa opisina ko? Kailan ka dumating? Ikaw. Ninakaw mo ang mga sikretong pangkorporasyon. Hindi ito pagnanakaw. Nag-aalala ako na magkamali si Ling Yan sa trabaho. Pumunta ako para subaybayan ang kanyang progress. Walang hiya. Papa, narito ang dokumento. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Pagpaparatang ng kasalanan. Palaging may dahilan. Magwawala ka na ba? Sige, tumawag ng pulis. Papa, ano? Papa, gusto mo akong ipaaresto? Ako lang naman ang nag-iisa mong anak na lalaki. Shen lang. Ma, pakiusap-kausapin mo si Papa. Ayokong makulong. Shen lang, sa pagkakataong ito, ikaw talaga ang may kasalanan. Buti na lang natuklasan namin agad. Kung hindi, malaking gulo ang gagawin mo. Papa, nagkamali ako. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Hindi ko na uulitin. Inamin na ni Shen lang ang pagkakamali niya. At wala namang malaking pagkawala na hindi na maayos. Patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Ling Shan. Itong walang kwentang anak. Sa iyo na lang ang usaping ito. Papa, hindi angkop na tumawag agad ng pulis. Ngunit ayon sa patakaran ng kumpanya, kung hindi pa parusahan, gagayahin din siya ng iba. May punto ka. HMP, anong alam ng probinsyana sa patakaran ng kumpanya? At nagpapanggap ka pa. Kuya, dahil sa malaking pagkakamali mo, isuko mo ang iyong mga bahagi, mag-resign ka na lang. Ano, gusto mo akong tanggalin? Ling Yan, HMP, ang lupit mo. Ito na ang kaya kong gawing pinakamalaking konsesyon. Shen lang, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na nararapat na manatili ka sa Shen Group. Ang ginagawa ni Ling Yan, para sa ikabubuti mo rin iyon. Sige, pwede naman mag-resign. Pero hindi ko ibibigay sa iyo ang aking shares. Kung ganoon. Xiaohei, tumawag ng pulis. Teka, sandali. Shen lang, hindi mo pa alam. Malapit ka nang mapahamak.
Sige, pwede. Kung gayon, abalahin kita, kuya. Pumirma ka ng kasunduan sa paglilipat ng shares sa amin. Pakawalan siya. Dalhin na siya. Xiaocho, pinalabas na ako sa kumpanya. Nawala na rin ang lahat ng shares ko. Ano ang gagawin ko? Anong kinalaman ko dyan? Xiaocho, ginawa ko iyon para tulungan ka. Ako na ang naging ganito. Ikaw, walang kwenta. Ni hindi mo magawa ang maliit na bagay na ito. At may kapal ka ng mukha humingi at istorbohin ako. Nakakainis. Kasalanan lahat ito ni Ling Yan. Kung hindi dahil sa kanya, ako pa rin sana ang tagapagmana ng pamilya Shen ngayon. Hindi rin ako hahamakin ni Xiaocho ng ganito. Ikaw, naging sunod sa Niren ka kay Xiaocho. Ngayon wala ka ng silbi. Sinusipa ka na lang. Hindi mo naman ako sisisihin. Kayo, ano ang gagawin ninyo? Kunin. Hoy. Ibalik mo sa akin. Shen lang. Hindi mo ba talaga akala na ibinigay mo? Nagpadala ka ng data kay Xiaocho at walang nakakaalam, di ba? Ikaw, paninirang puri ito. Sa puntong ito. Hindi ka pa rin umamin. Talaga namang walang kwenta. Huwag kang masyadong mapang-api. Kapag nalaman ni Xiaocho, hindi kanya papatawarin. HMPH. Malapit nang matapos si Xiaocho. Kayo ay magkapatid sa sakuna. HMPH, kasinungalingan iyan. Nakuha na ni Xiaocho ang core data, at may suporta pa siya mula kay Qinyu. Paano mo siya matatalo? Hindi mo ba naisip? Peke ang data na iyon. Ling Yan. Hindi ko akalain na napakababa ng iyong asal. Dalhin. Heya. Bitawan mo ako. Hindi ko lang alam kung si Xiaocho nakuha ang pekeng data na iyon. Kung malulunod ba si Qin Shan sa bitag. Papa, nakuha na ang core data. Magsimula na tayo agad. Napakalaki ng bagay na ito. Kailangan kong mag-imbestiga. Pag-aralan kung totoo o peke ang data. Papa, huwag kang mag-alala. Si Shen lang na walang kwenta ay sunod sa Niren sa akin. Walang problema. Xiaocho, tandaan mo. Laging mag-ingat para walang pagsisihan. Huwag masyadong magmadali sa lahat ng bagay. Alam ko ang ibig mong sabihin. Pero sa tuwing naiisip ko, ang mga krimeng ginawa sa akin ni Ling Yan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Madali lang iyan. Papatawag ko si Qinwu ngayon, upang kunin siya. Bahala ka na sa kanya. Isang bastos na dalaga ang maglakas loob. Apiin ang anak ko. Talagang naghahanap ng kamatayan. Qinyu, ano na ang paghahanda mo? Handa na lahat. Tingnan na lang natin kung mahuhulog ang aking tiyuhin. Si Qin Shan, matandang Zoro. Ang data na ito ang kanyang huling pag-asa. Tiyak na lalaban siya ng buong tapang. Pero ang inaalala ko ngayon ay, kung mapagod ang aking tiyuhin at maging desperado, ang mga tao sa paligid niya ay pawang mababangis. Dapat kang mag-ingat, ha? Hindi mo ba gustong malaman ang aking trump card? Sasabihin ko na sa'yo ngayon. Qinwu, malaki ang tapang mo ha. Ginoo, sumusunod lang po ako sa utos. Inutusan ako ni Qin Shan na kunin si Miss Shen at ibalik. Hindi ko akalaing nandito ka rin. Kung ganoon, sige, samahan mo na rin kami. Si Qin Shan na matandang iyon. Ibig bang sabihin ay mag-aaway na tayo? Sir, sumusunod lang ako sa utos. Mangyaring makipagtulungan. HMP. Umatras. Paano natin haharapin ang mga boss? Oo. Array.
Papa, hindi mo ba sinabi na, dalhin mo sa akin ang babaeng iyon? Ang tagal na noon. Hindi ko na rin makontak si Chinwoo ngayon. Sa tingin ko, baka nadakip siya. TSK, may kakayahan ba si Ling yan? Kung hindi ako nagkakamali, malamang ang pamangkin ko ang kumilos. Noong bata pa siya, kaya na niyang lumakad mag-isa palabas ng walang taong lugar. Sa paglipas ng maraming taon ng paglaki, nakakuha na siya ng kakayahang labanan ako. Ibig mong sabihin, si Chinyu ay pumunta na sa walang taong lugar. Xiao Cho. Sa puntong ito, hindi na kita itatago ni Papa. Noong una, para kontrolin ang pamilya Chen at Shen. Una kong pinaalis sa iyong inaang. Ipinalit ang tunay na anak na babae ng Shen, at pagkatapos, sinamantala ko ang matinding sakit ng matandang Chin. Itinapon ko ang pamangkin ko sa walang taong lugar. Kung gayon, dapat noong una pa ay, patayin siya sa walang taong lugar. Bakit mo pa siya pabalaykan? Wala nang silbi ang mga sinasabi ngayon. Kailangan nating tingnan kung paano haharapin ang mga susunod na bagay. Ang mga susunod na bagay. Papa. Oras na para gamitin ang core data. Pero, Presidente Chin, may balita na tungkol kay Chinwoo. Kagabi, dinala ni Chin Yuang mga tauhan papuntang East Park, at ang grupo ni Chinwoo ay nawala rin doon. Mukhang talagang ang pamangkin ko ang kumilos. Presidente Chin, may isa pang mahalagang balita. Ipinahayag na ni Chin Yuang ganap na pakikipag-alyansa sa pamilya Shen, at inakit din ang mga mid-size at maliliit na pamilya. Ito ay malamang para labanan tayo. Ano? Ang bilis nila kumilos. Papa, hindi na dapat mag-alinlangan. Kung hindi, unti-unti tayong lalamunin. Mukhang wala ng ibang pagpipilian. Kailangan nating sagalin ang lahat. Ling yan, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Yuyurakan kita sa ilalim ng aking mga paa. Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Pagsisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Sabi ng tiyuhin ko, mamayang 10 PM ay magkakaroon ng board meeting. Mukhang naengganyo na si Chin Shan. Ang kasalukuyang takbo, kung gusto niyang manalo, kailangan niyang sagalin ang lahat. Ang 20 taong sama ng loob. Oras na para wakasan ito. Malapit na mag 10 PM. Walang sino man sa mga G**** na ito ang dumating. Papa, anong nangyayari? Xiao Cho. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan maging matatag. Sa tingin mo, tutulong ba sila sa atin? Ginagamit mo si Chin Yun laban sa amin. Huwag kang mag-alala, basta't ilantad natin sa publiko ang data na ito. Ang pamangkin ko ay tiyak na lubos na, mawawalan ng tiwala ng Board of Directors. At saka mayroon pa akong ibang plano. Hindi tayo posibleng mabaygo. Paano siya nakakadalaw sa shareholders meeting? Ang pamilya Shen, bilang ang pamilya Chin, na pinakamalaking kasosyo, ayon sa regulasyon, ay may karapatang magpadala ng kinatawan sa pulong na ito. Sa halip, ikaw, hindi ka naman shareholder ng pamilya Chin. Hindi ka rin partner. Anong karapatan mong manatili dito? Ito ang Chin Group, ang pinakamalaking proyekto na pinuhunanan. Ngayon, ang core data ay nalik lahat. Nagdulot sa grupo ng napakalaking pinsala na hindi matatantya. Sino ang mananagot dito? Magandang tanong, Mr. Chin. Napakalaking core data ang nalik. Sino sa tingin mo ang may pananagutan? Ang partnership project ng Shen at Chin. Ikaw at si Chin Yun ang namamahala palagi. Ngayon, nalik ang data. Siyempre, responsibilidad ninyo iyon. Hindi ba dapat kung sino ang nag-leak? Siya ang mananagot. Ling yan, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Si Shen lang ay nagnakaw ng core internal secrets ng aming kumpanya. Ay nakontrol na namin. Iyan ay problema sa loob ng pamilya Shen. Hulaan mo kung kanino ipinadala ni Shen lang ang data. Ate, hindi ko alam. Hindi kaya si Shen lang na. Walang kwentang tao ay ipinagkanulo ako. Hindi dapat.
Paano siya ng ahas? Paano naman hindi mo malalaman? Si Shen lang ay ipinadala ang data sa iyo. Iyon ay kasalanan mo mismo. Gusto mo akong isangkat, di ba? Sa USB na ito, mayroong lahat ng surveillance, ng pagnanakaw ni Shen lang ng core data, at pati na rin ang kanyang chat logs. Ang timeline ay ganap na tugma. Tiyak ang ebidensya. Ito ay ako. Kaya pala ang dokumento sa kamay ng chairman. Galing pala dito. Hindi ba ito magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw? Napakawalang hiya. Ang pagnanakaw ng napakahalagang core data ay dapat makulong. Bakit iba ito sa inaasahan? Hindi ba ito ang plano laban kay Ling Yan at Kuya Chinyu? Bakit lahat ng presyon ay nailipat sa akin? Paano siya nakakadalaw sa shareholders meeting? Ang pamilya Shen, bilang ang pamilya Chin, na pinakamalaking kasosyo, ayon sa regulasyon, ay may karapatang magpadala ng kinatawan sa pulong na ito. Sa halip, ikaw, hindi ka naman shareholder ng pamilya Chin. Hindi ka rin partner. Anong karapatan mong manatili dito? Ito ang Chin Group, ang pinakamalaking proyekto na pinuhunanan ngayon. Ang core data ay naliklahat, nagdulot sa grupo ng napakalaking pinsala na hindi matatantya. Sino ang mananagot dito? Diyos, ako, ang binibining ito, ay kailangang aminin, na matalino ka, at sapat ka ng malupit, pero kung gusto mo akong kalabanin, masyado ka pang bata. Mukhang, Sir Chin ay may backup plan pa. Haha, lahat ng ginawa ko kanina, ay para lang makita, kung ano ang reaksyon ninyo. Para mas lalong ma-verify, kung totoo ba ang datos na ito. Kaya, kinukumpirma mo. Tama. Inutusan ko na ang mga tao ko na walang atubili, na ay target at palitan ang inyong mga development results ng eksakto. Ibig sabihin, hahaha, lahat ng ginawa ninyo, pagsisikap at investment, ay para sa akin, hahaha. Ang galing ng kalkulasyon mo, Sir Chin, at ang iyong anak sa labas. Malamang ay malalagay sa alanganin, basta makuha ko ang Chin at Shen. Ang maliit na sakripisyo ni Xiao Cho ay hindi mahalaga. Papa, ayokong makulong. Xiao Cho, huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamahusay na abogado. Siguradong hindi ka makukulong. Sir Chin, napakaraming shareholders ang nanunood. Sigurado ka bang gagawin mo ito? Hindi ba sila tatutol? Ang pamilya Shen ay malapit ng mabangkarote, at ang pamangkin ko ay walang resources. Sa tingin mo, sa pagkakataong ito, susuportahan nila ako. O kayo. Ling Yan, kung luluhod ka ngayon sa akin, baka kapag masaya ako, ay bigyan kita ng libreng pagkain. Ha ha ha. Sir Chin, mas mabuting tingnan mo kung ano na ang nangyari sa iyong mga target, ngayon. Paano nangyari ito? Namuhunan ako ng bilyon. Pero lahat ay naubos. Dahil ang tinatawag na core file ay peke. Imposible. Paano magiging peke ang datos? Ikaw. Ano ba talaga ang ginawa mo? Paano mo siya napasunod sa iyo? Sir Chin. Nagkakamali ka na naman. Si Shen lang ay hindi nakipagtulungan sa akin. Ibig mong sabihin, sa simula pa lang ay alam mo na ipapakuha ko kay Xiao Cho ang core secret. Kaya nagplano ka ng maaga. Hindi may kakaila. Sa round na ito, hindi ako nagreklamo.
Pero kung sa tingin mo, na matatalo mo ako sa ganito, masyado pang maaga. Tito, ikaw, bilang chairman ng Chin Group, para sa iyong sariling interes, ninakaw mo ang mahahalagang data ng proyekto, nagdulot ng malaking pagkawala. Ngayon ay formal kong iminumungkahi, na alisin ka sa posisyon bilang chairman. Pamangkin, nag-iisip ka ng sobra. Hindi lang ako chairman ng Chin. Ako rin ang pinakamalaking shareholder. Maliban kung gusto ko mag-resign. Walang sino man ang may karapatan na tanggalin ako. Ha ha ha. Ay. Pasensya na. Ngayon, hindi ka na ang pinakamalaki. Ano? Anong sinabi mo? Bago pa lang kami pumasok, ibini na sa akin ni na VP Lee at VP Sun ang kanilang shares. Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder. Kayong dalawa, mga traidor. Talaga naman, ipinagkanulo ninyo ako. Chin Shan, ikaw ang nagtraidor sa pamilya Chin. Kung hindi mo hinanap si Chin Wu, kinokontrol ang aking pamilya. Kanina pa sana kita pinaglabanan. Si Young Master Chin ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Chin. Siyempre sinusunod namin si Young Master Chin, HMP, tungkol sa pagtanggal kay Chairman Chin Shan. May tumututol ba? Mukhang ang pagtatanggal ay kalooban ng nakararami. Ha ha ha. Kapag bumagsak ang pader, lahat ay nagtutulak. Hindi ko inaasahan, sa dami ng aking kalkulasyon, ay hindi ko naisama ang pamilya Shen. Isang munting dalaga. Papa, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, may pagkakataon pa tayong bumawi, pero hindi ka na chairman. Ano ang gagamitin natin para labanan sila? Sina Chin Yun at Shen Ling yan. Pamangkin. Dahil tinawag mo akong Tayo. Kung gayon, pamilya pa rin tayo. Sigurado ka bang gusto mong gawin itong sukdulen? Chin Shan. Noong una, nang mag-away ka para sa negosyo ng pamilya Chin, sinadya mong gumawa ng aksidente sa sasakyan na pumatay sa aking mga magulang. At itinapon mo ako sa walang taong lugar. Noong panahong iyon, bakit hindi mo naisip na tayo ay pamilya? Ha ha ha. Alam mo pala ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Bawat utang na dugo mo sa pamilya Chin, naaalala ko ng malinaw. Mukhang ngayon ay walang magkakasundo, isa sa atin ang dapat mawala. Papa, anong gagawin mo? Inayos ko na si Chin Yan na nasa labas. Nag-aabang kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling basagin natin ang tasa bilang hudyat, si Isilakay siya kaagad kasama ang kanyang mga tauhan. Kontrolin ang lahat ng naroroon. Ha ha ha. Handa ka na pala, Papa. Sandali lang, pagkatapos naming mahuli si Shen Ling Yan, ipapahubad ko siya sa harap ng lahat. Xiao Cho. Naghahanap ka ng kamatayan, Chin Yun. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan sa akin, papahirapan ko si Shen Ling Yan sa mas matinding kahihiyan. Xiao Cho. Hindi ka ba nagtataka? Matagal na ang lumipas. Bakit hindi pa pumapasok ang mga tauhan ng iyong ama? Papa, nasaan ang mga taong sinabi mo? Baka hindi nila narinig ang senyales kanina. Huwag mag-alala. Ikaw. Hi. Papa, maaasahan ba talaga ang mga taong sinabi mo? Paano nangyari ito? Mr. Chin, posible kaya na? Ang iyong mga tauhan ay kontrolado ko na. Imposible, si Chin Yan ay kasama ko ng mahigit 10 taon. Wala pa siyang nagawang pagkakamali sa kanyang trabaho. Noong nakaraan, si Chin Wu ay napakasigurado, ngunit sa kasamaang palad. Ang pagkakataong iyon kay Chin Wu ay dahil pinaglaruan siya ng aking pamangkin. Ngayon tiyak na hindi na. Paumanhin, ginawa namin ang aming makakaya. Siya ang kilalang-kilalang Black Wolf sa walang taong lugar. Hindi namin siya mapipigilan. Miss Shen, nagawa mong mapasama si Black Wolf, ang isang taong tulad niya na tumulong.
May koneksyon ka ba sa walang taong lugar? Kilala ng walang koro ng hari iyon. Oo, ako ang walang koro ng hari na sinasabi mo. Papa, ikaw ang pinuno ng Qin Group. Huwag kang matakot sa kanya. Xiaocho. Sumuko na tayo. Sumuko, ninakaw niya ang Qin family ko, ang pagkakakilanlan bilang binibini, at ninakaw din ang aking fiancé. Imposibleng sumuko ako. Sa huli, ikaw ay isang adopted na anak lang, at ang anak sa labas ng yaya. Hindi dapat kinuha. Lahat ng hindi sa iyo. Tumahimik ka, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ngayon, ako na ang tunay na tagapagmana ng Shen Group, at ikaw ay wala. Mamatay ka. Binibining Shen. Ang lahat ng pagkakamali noong mga nakaraang taon ay akin. Walang kinalaman si Xiaocho at ang kanyang ina. Maaari mo bang patawarin sila? Pakawalan sila, Papa. Papa, tumawag na kayo ng pulis. Ganito na niya tayo tratuhin. Patatawarin pa ba natin sila? Xiaocho, hindi mo na kailangang alalahanin ito. Noong oras na ginagawa mo ang krimen, tumawag na ako sa pulis. Ngayon, ang mga awtoridad ay dapat nasa daan na. Tapos na. Wala nang pagkakataon sa pagkakataong ito. Ako si Zhao Xing, leader ng Security Department. Ano ang nangyayari? Team Leader Zhao, arestuhin na silang lahat. Sila ay nanakit ng tao dito. Hulihin sila agad. Binibini, may ebidensya ba ang iyong sinasabi? Ako ay pinipigilan dito. Hindi ba ito ebidensya? Nakatanggap kami ng ulat. May isang taong nanakit at pumatay. Ay kontrolado na ng security. Kailangan naming magkaroon ng sapat na ebidensya para arestuhin. Legal at ayon sa regulasyon. Huwag hayaan ang masasamang tao na makawala, at huwag ding idamay ang mabuting tao. Team Leader Zhao. Ang USB na ito ay may ebidensya ng krimen ni Xiaocho sa harap ng lahat. Lahat ng tao dito ay maaaring sumaksi. At ang mag-ama nilang ebidensya ng pagnanakaw ng dokumento. At ang pagnanakaw ni Shen lang ng audio at video ng dokumento. Ang ebidensya ay tiyak, ay review sa istasyon. Tara na. Kung alam ko lang ngayong araw, bakit pa ako nagpakahirap noon? Shenling yan. Malamang walang nagsabi sa iyo na hindi ka mabuting tao. At higit pa, hindi ka mabuting ate. Xiaocho, magpakatatag ka at pumunta sa bilangguan. Pagkalipas ng 20 taon, ako mismo ang maghahatid sa iyo para makita ang tunay mong ina. Ano ang susunod nating gagawin? Paano kung magpakasal na tayo? Sige. Gagawin ko agad. 20 taon ng paghihirap na parang impyerno. Sa wakas ay tuluyan nang natapos. Simula ngayon, magsisimula ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko. At ang pamilya ni Shen Xiaocho ay gubugol ang natitira nilang buhay sa sakit at paghihirap.